Sa isang magandang umaga, isang bus na puno ng mga estudyante at manggagawa ang dumadaan. Nakatuon si Guy salamin sa gwapo at inosenteng mukha ng isang binata na may hawak na baukwet ng bulaklak. Ito ang imahe ni pangunahing lalaki noong high school, isang araw na hindi niya malilimutan. Biglang sumabog ang gulong ng bus at nawala ng preno, na parang nasa roller coaster ang mga pasahero. Nagpanik ang lahat, sumisigaw sa takot. Nang mawalan na ng kontrol ang driver at malapit nang mabangga ng bus ang isang ina at anak sa kalsada, biglang huminto ang bus sa kakaibang paraan at ligtas ang mag-ina. Habang naguguluhan pa ang lahat, napansin ni pangunahing lalaki ang isang misteryosong babaeng may pink na sombrero sa tabi ng bus. Siya yata ang nagligtas sa kanila. Nang malapit nang humarap ang babae, nagbago ang eksena, biglang nagising si pangunahing lalaki sa tunog ng alarm ng telepono sa kama. Bumubulong na halos makita na niya ang mukha, pero panaginip lang pala iyon. Si pangunahing lalaki, na si Admin Hugh, ay pinuno ng isang sikat na kumpanya ng laro. Tinawag niya itong banta na nakakaistorbo sa pagbuo ng laro. Inis na nagising, itinapon niya ang telepono. Samantala, muling nabigo si Bong Suon sa paghahanap ng trabaho. Nasa bahay siya, nagsusulat ng resume. Pero may sikreto siya, ang kanyang pamilya ay may pambihirang lakas na namana sa bawat henerasyon na dapat lamang gamitin para sa kabutihan. Kung gagamitin ito sa masama o pansariling kapakanan, mawawala ang lakas at magkakaroon ng nakakatakot na peklat sa mukha. Upang hindi tawaging halimaw, itinago niya ito at namuhay ng tahimik sa loob ng 28 taon. Kahit maraming trabahong sinubukan, hindi pa rin siya nagtagumpay. Noong araw na iyon, may lalaking nakaitim na sumusunod kay Admin Hugh, pero nahalata ito ni Admin Hugh at hinabol ang lalaki para alamin kung sino ito. Tuso ang lalaki at nagtago sa banyo ng babae para makatakas. Sa pagbabalik, nakita ni Admin Hugh si Bong Suon na tinuturuan ng leksyon ang isang grupo ng mga guon. Nakita niyang nag-iisa si Bong Suon na natalo ang 6 na guon, binabaluktot ang mga kamay nila at itinulak sila na parang mga rocket ng madali. Kahit nagulat, humanga si Admin Hugh sa misteryosong babae. Pagkatapos, dinala silang lahat sa istasyon ng pulis. Nang makita si In-o, isang detective at kababata, napabilis ang tibok ng puso ni Bong Suon, puno ng mga pusong rosas ang mukha. Upang itago ang katotohanan kay In-o, naguluhan si Bong Suon, pero napansin ito ni Admin Hugh at nagbigay ng peking testimonya para sa kanya. Akala ay maayos na ang lahat, pero nagsisimula pa lang ang gulo. Ang mga guon sa ospital ay nagpaplano ng paghihiganti. Ang kambal na kapatid ni Bong Suon, isang doktor, napansin ang kakaibang nangyari sa mga guon. Naalala ang pagdukot sa kanila noong bata pa kasama ang ate, agad niyang napag-alaman na gawa ito ng kapatid. Kinabukasan, dahil sinusundan, naisip ni Admin Hugh na kumuha ng bodyguard at naisip si Bong Suon. Inutusan niya ang kanyang assistant na hanapin siya. Matapos ang maraming pagsubok, nagtagumpay silang makipagkita kay Bong Suon at sinabing ang pagiging bodyguard ay may taunang sahod na 60 milyong piso, walang limitasyon sa pagtaas ng sahod, at ito ang kumpanya ng laro na pangarap niya. Para kay Bong Suon, na walang trabaho at nangangarap na gumawa ng sariling laro, parang ginto itong nahulog mula sa langit, kaya agad siyang pumayag. Sa kumpanya, gusto ni Admin Hugh na subukan ang lakas ni Bong Suon. Natalo siya sa arm wrestling, kaya ipinadala ang assistant na makipaglaban sa kanya. Hindi inasahan, sa isang banayad na tulak ni Bong Suon, napunta ang assistant sa ospital at nabutas ang dingding ng malaking butas. Si Min Hyuk ay talagang nawala ng tao at pera. Ang kawawang assistant, nakakaunti lang ang eksena, ay napunta na agad sa ospital para magpahinga. Sa gabing iyon, habang pauwi, naramdaman ni Bong Suon na may sumusunod sa kanya. Dahil nag-aalala sa kaligtasan ng lugar, binigyan siya ni Police In-o ng electric baton para sa proteksyon. Sobrang tuwa ni Bong Suon at sinabing gagamitin niya ito ng maingat. Pero hindi niya inaasahan na ng gabing iyon may nangyaring pagpatay. Walang alam, kinabukasan, pumunta si Bong Suon sa kumpanya para mag-report at sinabi ni Min Hyuk na may sumusunod sa kanya at hiniling na tulungan siyang hulihin ito. Sinabi ni Bong Suon na mag-report sa pulis, pero ayaw ni Min Hyuk dahil hindi siya nagtitiwala sa pulis. Para sa kanya, parang laro ito at gusto niyang siya mismo ang humuli sa lalaking nakaitim. Ang maginhawang buhay ni Min Hyuk ang nagbigay sa kanya ng ganitong kumpiyansa. 2 araw lang siya nagtatrabaho sa isang linggo, pumapasok kung gusto at naglilibang kung ayaw. 2 beses lang siya kumain sa isang araw, at syempre, mga mamahaling pagkain. Para kay Min Hyuk, normal lang ito. Hiniling niya kay Bong Suon na i-start ang sasakyan para tingnan kung may bomba. Dahil sa mataas na sahod at pangarap na buhay, sumunod si Bong Suon. Matapos ang pag-shopping ng todo, kasama si Min Hyuk, naglaro sila ng drone sa labas. Swerte nga, nakuna ni Min Hyuk ang plaka ng sasakyan ng lalaking nakaitim. Matapos magsaya, nagutom si Min Hyuk. Dinala siya ni Bong Suon sa bakery ng pamilya niya para bumili ng hapunan. Nang makita ng magulang ni Bong Suon na si Min Hyuk ang nagmamaneho ng mamahaling sasakyan kasama ang anak nila, sobrang tuwa nila. Hindi nila inakala na ang anak nilang hindi pa matagumpay ay makakahanap ng gwapo at mayamang manugang tulad nito.
Sinabi nila kay Bong Soon na magmalaki. Pero iniisip ni Bong Soon at ng kaibigan niya na baka gusto ni Min Hyuk ang lalaki. Nang gabing iyon, may isa pang pagpatay. Isang babae ang nakaligtas, pero para kay In-oh, hindi sapat iyon. Nagsisi siya dahil umalis siya sa lugar bago nangyari ang pagpatay. Nakita ito ni Bong Soon at naawa siya kay In-oh. Habang pauwi kasama ang kaibigan, nakita ni Bong Soon ang isang insidente ng pambubuli ng mga estudyanteng high school. Tamang-tama para ilabas ang galit. Hinawakan niya ang masamang estudyante at pinunit ang itaas na bahagi ng sapatos nito na nagpagulat sa lahat. Sunod-sunod ang mga pagpatay sa lugar. Naglagay ng mga karagdagang surveillance camera ang istasyon ng pulis at dinagdagan ang mga tauhan. Inatasan si In-oh na bantayan ang nasugatang biktima sa ospital. Nagkataon, dumalaw si Bong Soon sa ospital para sa nasugatang assistant na nagbigay sa kanya ng pagkakataon na mapalapit kay In-oh. Hiniling ni In-oh na sagutin ang telepono at tinulungan ni Bong Soon ang biktima. Pero sa maikling sandali, isang peking doktor ang pumatay at kinuha ang biktima. Hinabol ni In-oh ang pumatay batay sa kutob, pero tuso ang pumatay at nakatakas. Bumalik sa ospital, nagsisi si Bong Soon. Mabait si In-oh, sinabing hindi ito kasalanan ni Bong Soon at hiniling sa kanyang boss na bigyan siya ng proteksyon. Kaya naman naging nakakatuwa ang eksena, si Bong Soon ang nagpoprotekta kay Min Hyuk at isang lalaking pulis ang nagpoprotekta kay Bong Soon. Para kay Min Hyuk na ayaw sa pulis, nakakainis ito. Ginawa niya ang lahat para ilayo ang lalaking pulis kay Bong Soon, pero sinabi ng pulis na tungkulin niya ito, kaya wala ring magawa si Min Hyuk. Dalawa silang nakaupo sa kotse ni Min Hyuk, papunta sa isang komperensya tungkol sa pagbuo ng laro. Pagkatapos ng komperensya, gusto ni Min Hyuk na mag-car, pero hindi makapasok si Bong Soon, kaya't isang lalaking pulis ang pumalit kay Bong Soon para bantayan si Min Hyuk sa loob ng palikuran. Ngunit paglabas ni Min Hyuk mula sa sisi, sumunod ang isang mamamatay tao at sinaksak ang pulis ng isang beses, kaya't napilitan itong umatras. Sa kawalan ng anumang bakas at walang takot sa mamamatay tao, ikinuwento ni Min Hyuk kay Bong Soon ang tungkol sa kanyang buhay. Ang mga kapatid niya sa bahay ay mga kapatid sa ama, ngunit iba ang ina, at maliban sa pangalawang kapatid, wala siyang mapagkakatiwalaan. Iminungkahi rin niya na para maprotektahan ang isa't isa, gusto niyang tumira si Bong Soon sa bahay niya. Habang kumakain sila ng hapunan, dumating si Oh sa bahay ni Min Hyuk para sunduin si Bong Soon, na lumikha ng eksenang dalawang lalaki at isang babae. Ginamit ni Oh ang dahilan ng pagiging pulis para itaboy si Min Hyuk, pero para sa mapaglarong si Min Hyuk, wala itong epekto. Naguluhan si Oh, nag-isip ng paraan at gustong tawagan ang ina ni Bong Soon. Naisip niya na bilang ina, siguradong mag-aalala ito sa kaligtasan ng anak at ipapauwi si Bong Soon. Pero hindi inaasahan, nang marinig ng ina ni Bong Soon na magpapalipas ng gabi ang anak sa bahay ni Min Hyuk, natuwa ito at hiniling kay Oh na umalis agad at huwag silang istorbohin. Sinabi pa nito kay Bong Soon na anuman ang mangyari, ito ay tadhana at hinikayat siyang magsikap. Nakita ito ni Min Hyuk, natuwang mang-asar, kay Oh na galit at pagkatapos ay tumakbong matulog. Dahil dito, lalong naisip ni Bong Soon na baka gusto ni Min Hyuk ang mga lalaki. Ginamit ni Oh ang lahat ng paraan pero hindi niya mayali si Bong Soon, kaya't kinuha niya ang isang relo para sa emergency. Hiniling kay Bong Soon na isuot ito at sinabing kapag may panganib, pindutin ang buton at darating ang pulis para iligtas siya. Pagkatapos, galit na sumigaw si Oh na ang mga lalaki ay mga aso at pinayuhan si Bong Soon na mag-ingat kay Min Hyuk, pero sumagot si Bong Soon na huwag tawaging aso ang mga iyon. Nang umalis si Oh sa pagkalito, bumalik si Bong Soon kay Min Hyuk at nagkaroon siya ng pagkakataong libutin ang bahay. Namangha si Bong Soon sa marangyang bahay at mga mamahaling gamit. Habang dumadaan sa aparador ni Min Hyuk, nakita niya ang isang iginuhit na larawan ng isang babaeng may pink na sombrero. Hindi pa man nakikita ng malinaw ni Bong Soon, bumukas ang isang lihim na pinto sa aparador. Pumasok si Bong Soon sa isang silid na parang ibang mundo. Ito ang lihim na silid sa ilalim ng lupa ni Min Hyuk, kung saan siya madalas gumagawa ng laro. Sa oras na iyon, natuklasan na ni Min Hyuk ang pagkakakilanlan ng lalaking nakaitim. Gusto ni Bong Soon na agad na umalis para hulihin ang suspect, pero gusto ni Min Hyuk na makasama pa si Bong Soon, kaya't hiniling niya na bukas na lang kumilos. Nang gabing iyon, tinanong ni Min Hyuk si Bong Soon kung bakit niya gusto ang mga pulis, pero ayaw ni Bong Soon na magkwento. Sa halip, tinanong niya si Min Hyuk kung bakit niya inilagay ang lihim na silid sa aparador at kung bakit siya galit sa mga pulis. Lumalabas na noong 6 na taong gulang si Min Hyuk, dinala siya ng kanyang ina sa kanyang ama at pagkatapos ay namatay. Madalas siyang ikinulong ng kanyang panganay na kapatid at bunsong kapatid sa aparador, pero naramdaman ni Min Hyuk na ang aparador ang pinakiligpit na lugar, kung saan walang makakasakit sa kanya at makakatulog siya ng payapa. Ang kanyang ama ay miyembro ng isang sindikato. Ginamit ang perang kinita mula sa masasamang gawain upang suhulan ang mga pulis, kaya't hindi kailanman nahuli. Dahil dito, lubos na hindi nagtiwala si Min Hyuk sa mga pulis. Sa kalungkutan, tumayo si Min Hyuk at hinikayat si Bong Soon na maglaro ng fighting game, ngunit hindi inaasahan na matatalo siya ng babae sa laro. Kinaumagahan, sinimulan ni Min Hyuk na gipitin si Bong Soon. Una, inutusan niya itong magluto ng almusal, pagkatapos ay nagreklamo na masyadong simple ang almusal.
Sinarkastikong sumagot si Bong Soon na hindi naman kailangan ni Min Hyuk ng babae. Napasimangot si Min Hyuk at mapaglarong sinabing ang paborito niyang parte ay ang puwitni. Nang marinig ito, kinuha ni Bong Soon ang isang chopstick at madaling binutas ang mesa, kaya't hindi na nagsalita pa si Min Hyuk. Pagkatapos, natagpuan nila ang tirahan ng suspect. Hiniling ni Bong Soon sa suspect na sumama sa kanya, ngunit tumanggi ito at inasar pa siya. Naubusan ng pasensya, hinampas ni Bong Soon ang suspect na natamaan ang sariling mukha at nahimatay. Walang magawa, dinala ni na Bong Soon at Min Hyuk ang suspect sa rooftop para tanungin, ngunit aksidenteng naipit ito at nahimatay ulit. Natakot ang suspect at agad naging masunurin, sinabing matagal nang ninakaw ang kanyang motorsiklo. Napagtanto ng dalawa na mali ang hinuli nila. Pagkatapos, hinanap nila si Oh para humingi ng tulong sa investigasyon. Halos ibinunyag ni Min Hyuk na si Bong Soon ang kanyang bodyguard. Para mapatahimik siya, dahan-dahang inapakan ni Bong Soon ang paa niya, ngunit aksidenteng nabali ang buto ng paa ni Min Hyuk. Dinala siya ni Bong Soon sa ospital para magpagamot. Nagmalaki si Min Hyuk na gusto niyang makasama sa iisang silid ang kanyang assistant. Nagkataon, ang mga guns na nasugatan ni Bong Soon ay nasa katabing silid din. Dumating si Oh kasama ang kanyang nobya na si Hee-ji sa ospital para ipa-check up ang kamay nito sa kapatid ni Bong Soon. Nakita ito ni Bong Soon at ang tamis ng dalawa ay nagdulot sa kanya ng hindi maipaliwanag na damdamin. Sa totoo, masyadong nakatutok si Oh sa trabaho, kaya't hindi nasiyahan si Hee-ji. Ang maingat na pangangalaga ng kapatid ni Bong Soon ang nagbigay daan sa damdamin ni Hee-ji para sa kanya. Habang naghihintay sa labas, tinanong ni Oh si Bong Soon tungkol sa relasyon nila ni Min Hyuk. Ang pag-aalala nito ay hindi na napigilan ni Bong Soon. Diretso niyang tinanong si Oh, bakit siya mabait sa kanya kahit may nobya na ito. Para bang hinampas ng pamalo si Oh at hindi makapagsalita. Sa awkward na sandali, dumating si Min Hyuk at tinawag si Bong Soon. Sa oras na iyon, dumating ang pinuno ng sindikato sa ospital para bisitahin ang kanyang mga tauhan. Nang marinig na isang babae lang ang tumalo sa kanila, nagalit ito at nagdesisyong maghiganti. Malungkot na umalis si Bong Soon sa ospital at bumalik sa bahay para maligo. Sa daan, nakasalubong niya ang grupo ng mga masamang estudyante. Sa pagkakataong ito, kumuha sila ng isang lalaking hindi alam ang lakas ni Bong Soon para disiplinahin siya. Masama na ang mood ni Bong Soon at nang tamaan siya sa ulo ng pitaka, hindi na niya napigilan ang kanyang lakas. Pinutol niya muna ang kamay ng lalaki, pagkatapos ay hinawakan at itinapon ito sa lupa. Inutusan niya ang ibang estudyante na umakyat sa rooftop, at sa isang pag-ikot, itinapon niya ang mga ito sa iba't ibang direksyon. Natakot ang lahat ng estudyante at lumuhod, tinawag siyang iate. Pagkatapos mapalabas ang galit, bumalik si Bong Soon sa ospital, kasama si Min Hyuk, para dumalo sa isang family gathering. Layunin ni Min Hyuk na tulungan siya ni Bong Soon na alamin kung alin sa mga kapatid niya ang gustong manakit sa kanya habang nasa kalagitnaan ng hapunan. Biglang inanunsyo ng ama ni Min Hyuk na siya ang magmamana ng negosyo. Mariing tumutol ang panganay at pangatlong kapatid, at ang pangalawang kapatid lamang ang sumang-ayon. Pagkatapos ng pagtitipon, tinanong ni Min Hyuk si Bong Soon kung sino sa tingin niya ang pinakakahina-hinala. Sumagot si Bong Soon na baka ang ama niya, kaya't walang masabi si Min Hyuk at hinatid na lamang siya pauwi. Nang gabing iyon, isa pang babae ang kinidnap ng mamamatay tao, natuso pang hinati ang sasakyang ginamit sa pagkidnap. Nasa bahay si Bong Soon nang tumawag si Oh, tinanong kung ano ang nagawa niyang mali para magalit siya. Hindi na napigilan ni Bong Soon ang damdamin, sinabing may puso rin siya at nasasaktan din ito. Nagulat si Oh at sumagot na magkaibigan lang naman sila. Hindi pinatapos ni Bong Soon ang sasabihin niya, pinutol ang usapan, sinabing alam naman nilang magkaibigan lang sila, at galit na binaba ang telepono. Sa oras na iyon, tumawag si Min Hyuk kay Bong Soon, pero nagbiro siya kung gaano kalakas ang kapangyarihan niya, kung kaya bang basagin ang bato gamit ang ulo, na ikinagalit ni Bong Soon. Kinabukasan, pumunta pa rin si Bong Soon sa bahay ni Min Hyuk para magtrabaho tulad ng dati, tinulungan siyang magluto ng almusal. Nakita ni Min Hyuk ang mesang puno ng pagkaing pampamilya, nagbago ang kanyang mapaglarong ekspresyon, at naluha habang seryosong kumakain. Naalala niya ang pagkabata, ang mga pagkaing niluto ng kanyang ina na pareho ang lasa. Pagkatapos kumain, nag-outdoor activity sila, ngunit biglang may bumaril sa kanila. Humarap si Min Hyuk, hinila si Bong Soon, at nagtago sa likod ng puno, ginamit ang katawan para protektahan siya. Dahil dito, natamaan si Bong Soon ng bala sa kaliwang braso, at nakitang natamaan at nahimatay si Min Hyuk. Hindi na alintana ni Bong Soon ang mga tingin ng iba, binuhat si Min Hyuk at tumakbo, na lumikha ng kakaibang imahe ng isang babaeng buhat ang prinsipe, habang tumatakbo. Pag-uwi, tinulungan ni Bong Soon si Min Hyuk na disimpektahan ang sugat, at ang kanyang lambing ay muling nagpatibok sa puso ni Min Hyuk. Sa oras na iyon, tumunog ang telepono, at nagbanta ang lalaking nakaitim na iwan ni Min Hyuk ang pamana, kung hindi, gagamit sila ng totoong baril sa susunod. Masama ang loob ni Min Hyuk, pinapauwi si Bong Soon, at nagtago siya sa silid para magpalit. Naalala niya na noong una, umalis siya sa bahay dahil ayaw niyang makipagkumpetensya sa mga kapatid, pero umabot pa rin sa ganitong sitwasyon.
Maagang natapos si Bong Soon sa trabaho at bumisita sa tindahan ng buto ng kanyang ama. Binigyan siya ng ama ng perang naipon para bumili ng bagong damit. Masayang namili si Bong Soon nang tawagan siya ng mga masamang estudyante, hinintay siya. Pero sa pagkakataong ito, hindi para manggulo, kundi umaasang tanggapin sila ni Bong Soon bilang mga alagad. Sa oras na iyon, natamaan si Bong Soon ng bolang pang-soccer, kaya't humarap siya at sinipa ito, na lumipad na parang meteor, dahilan para lumuhod at sumamba ang lahat sa paligid. Sa gabi, narinig ni Bong Soon mula sa kapatid na nakita ng lihim si Hiji at sinabi kay O na magpe-perform siya sa labas ng lungsod. Dahil dito, naisip ni Bong Soon na masama si Hiji. Sa parehong oras, tinawagan ni Min Hyuk ang kanyang pangalawang kapatid, ang pinakapinagkakatiwalaan niya, para humingi ng tulong at babalaan ang dalawang iba pang kapatid na itigil ang pananakot sa kanya, kung hindi, babantaan niya ang buhay nila. Sa masamang muod, nagkita sina Min Hyuk at Bong Soon para maglibang. Sa oras na iyon, natagpuan ng pinuno ng gun si Bong Soon, sinundan sila sa nightclub. Lasing na si Bong Soon, hinugot ang bakal na poste sa nightclub at iwinasiwas ito, na nagpatakot sa lahat. Pero sa mata ni Min Hyuk, lalo siyang naakit. Kinabukasan, nagising si Bong Soon mula sa kalasingan, naalala ang kanyang kabaliwan kagabi dahil sa paalala ng ina. Akala niya ay masisibak siya, pero natanggap niya ang maasikaso at malambing na tawag mula kay Min Hyuk. Dahil dito, nagbago ang tingin ni Bong Soon kay Min Hyuk, naisip na mabuti siyang tao. Habang papunta si Bong Soon sa kumpanya, nabangga niya ang isang lalaki. Magalang itong nagsorry, pero napansin ni Bong Soon na ito ang boses ng mamamatay tao. Humarap siya para tingnan ang mukha, pero nawala na ang lalaki. Masama ang loob, nakita ni Bong Soon ang isang manyak na humihipo sa isang babaeng pasahero sa subway. Sinisi niya ang sarili, nagtataka kung mas gagamitin niya ng maayos ang kanyang lakas, magbabago kaya ang mundo. Sa daloy ng isip ni Bong Soon, dumating ang tren sa istasyon at masayang bumaba siya. Samantala, ang manyak ay nakahiga sa sahig, umuungol sa sakit, nangingisay at ang mga daliri ay nabaluktot sa kakaibang hugis. Dumating si Bong Soon sa kumpanya para mag-almusal kasama si Min Hyuk. Sinabi niya na nakasalubong niya ang mamamatay tao na ikinagulat ni Min Hyuk. Iminungkahi niyang kumuha ng proteksyon, pero sinabi ni Bong Soon na hindi kailangan, anuman ang mangyari, poprotektahan niya ng maayos si Min Hyuk. Matapos marinig, hindi napigilan ni Min Hyuk ang kagalakan sa kanyang puso at napatawa. Masayang inihanda ni Min Hyuk ang isang mesa sa kanyang opisina para makapag-aral si Bong Soon sa tabi niya. Nang malaman na gumagawa si Min Hyuk ng bagong laro, masayang nagtanong si Bong Soon kung pwede siyang sumali sa pag-develop nito. Sinabi ni Min Hyuk na ayon sa naunang kasunduan, kailangang mahuli muna ang suspect bago maging kwalipikado si Bong Soon bilang developer. Bagamat nadismaya, nang makita si Bong Soon na seryosong nagtatrabaho si Min Hyuk, naramdaman niya ang tamis sa puso at sinimulan ding mag-aral ng seryoso. Sa tindahan ng Manny, ang ina ni Bong Soon at mga kaibigan ay nagkukwentuhan tungkol sa chismis, nang biglang sumigaw ang isang empleyado, kinuha ang telepono at ipinakita sa lahat ang video ni Bong Soon na lasing at gumagawa ng gulo sa bar. Habang nagtatrabaho, tumunog ang telepono ni Bong Soon at nagtago siya sa ilalim ng mesa para sagutin ito. Galit na sinabi ng kanyang ina na hanapin ang keyword na pole dancing, lasing na babae para makita ang video. Nang makita ang video, naalala ni Bong Soon ang kanyang nakakahiyang ginawa at nagtago sa ilalim ng mesa, hindi na lumabas. Napansin ito ni Min Hyuk at nagbiro pa na sikat na si Bong Soon ngayon at hiniling na magpapirma siya para sa kanya. Sa oras na iyon, bumalik ang assistant mula sa ospital sa kumpanya. Hindi nakita si Bong Soon na nagtatago sa ilalim ng mesa at nagsimulang magreklamo kay Min Hyuk tungkol sa mga nakakatakot na ginawa ni Bong Soon. Kahit ilang beses gustong magbabala ni Min Hyuk, huli na ang lahat. Nang makita ang tahimik na pagkroon ni Bong Soon mula sa ilalim ng mesa, agad naramdaman ng assistant na parang katapusan na ng kanyang buhay. Ginamit ni Min Hyuk ang kanyang koneksyon para burahin ang video ni Bong Soon na lasing sa internet. Pagkatapos, tinawagan niya si O at sinabi ang tungkol sa pagkikita ni Bong Soon sa isang mamamatay tao kaninang umaga. Galit na galit si O nang marinig ito. Naisip niya na isang mahalagang bagay tulad nito, sinabi ni Bong Soon kay Min Hyuk at hindi sa kanya, kaya't mabilis siyang pumunta sa opisina ni Min Hyuk para pagsabihan si Bong Soon at sinabing susunduin niya si Bong Soon pagkatapos ng trabaho. Tumanggi si Min Hyuk, sinabing siya ang maghahatid kay Bong Soon pauwi. Walang gustong magpatalo kaya nag-away na naman sila. Si Bong Soon, na may nahihiyang mukha, pinayuhan ang dalawa na huwag mag-away dahil sa kanya. Habang nag-aaway ang dalawa, nang makita ang mayabang na mukha ni Bong Soon, nagbago agad ang kanilang ugali, at sinimulang ipapasa si Bong Soon sa isa't isa, na nagpagulat kay Bong Soon. Sa huli, nagkasundo sila na si Min Hyuk ang maghahatid kay Bong Soon pauwi. Si O naman ay nagpatuloy sa pagsisiyasat sa mamamatay tao. Sinundan nila ang plaka ng sasakyan ng suspect papunta sa isang junkyard, at tinanong ang empleyado tungkol sa sasakyan. Pero matigas ang empleyado, sinabing wala siyang alam, kaya wala silang nakuha. Nang umalis si O at ang iba, nagpakita ang empleyado ng kakaibang tingin. Sa ospital, ang kapatid ni Bong Soon ay nagbibigay ng benda sa mga goons, narinig ang kanilang plano laban sa kanyang ate.
Galit ang kapatid ni Bong Suon, kaya sadyang ginamit ang benda para gawing parang mami ang mga goons. Kahit may opinyon ang ibang goons, dahil doktor ang pinakamataas, wala silang magawa kundi panoorin ang kapatid ni Bong Suon na umalis. Sa oras na iyon, dumating ang kasintahan ni si Hee-ji, para hanapin ang kapatid ni Bong Suon. Sinabi ni Hee-ji na gusto niyang ipagpatuloy ang paggamot sa kanyang kamay, pero patuloy na nagpapahiwatig na gusto niyang makita ulit ang kapatid ni Bong Suon. Matalino ang kapatid ni Bong Suon, naintindihan ang intensyon ni Hee-ji, kaya pinalawig ang paggamot. Nag-usap ang kanilang mga mata, gustong-gusto nilang magkwentuhan pa. Pero tumunog ang telepono ni Hee-ji, isang mensahe ng pag-aalala mula kay na nagpabuwag sa kanilang emosyon. Natuklasan ni Bong Suon at ng kanyang kaibigang si Ki Ung-sim na nabura na ang video ng kanyang pagkalasing. Sa magandang muod, nagpasya silang kumain ng masarap na pagkain. Kaya lumabas si Ki Ung-sim para bumili, pero sa kasamaang palad, nakasalubong niya ang mamamatay tao sa daan. Sinubukang tumakas ni Ki Ung-sim, pero hinampas siya ng mamamatay tao ng pamalo at sinipasipa na parang laruan. Nang akmang papatayin siya, sakto namang dumating si Bong Suon para iligtas siya. Nakita ang kaibigang nakahiga sa lupa. Galit na galit si Bong Suon, hindi na nakontrol ang kanyang lakas. Binakli niya ang bakal sa isang iglap at sa isang sipa, lumipad ang mamamatay tao. Napakalakas ng sipa na kahit bumangga ito sa pader, hindi ito tumigil. Nang makitang malubhang na sugatan si Ki Ung-sim, lubos na nagsisi si Bong Suon at dali-daling dinala siya sa ospital. Samantala, nakatakas ang mamamatay tao. Nang malaman ni ang balita, pumunta rin siya sa ospital para bisitahin si Ki Ung-sim at magtanong tungkol sa nangyari. Dahil hindi maaaring ibunyag ang sikreto ng lakas ni Bong Suon, nagsinungaling si Ki Ung-sim na tumakas ang mamamatay tao dahil narinig ang sigaw ni Bong Suon. Dahil dito, lalong nag-alala si sa kaligtasan ni Bong Suon. Pinagalitan niya ito kung bakit hindi ginamit ang emergency bracelet at walang nagawa kundi hilingin kay Bong Suon na pansamantalang tumira sa bahay ni Min Hyuk para mas ligtas. Kaya naman, personal na pumunta si kay Min Hyuk para hilingin na alagaan si Bong Suon ng ilang araw. Kahit hindi magkasundo ang dalawang lalaki, napansin din ni Min Hyuk na hindi lang si Bong Suon ang may damdamin, kundi may nararamdaman din si para sa kanya. Kinabukasan, sinundo at hinatid ni si Bong Suon sa trabaho, pero dahil maikli ang suot na palda ni Bong Suon at sobrang ganda ng itsura, medyo nainis pinayuhan niya si Bong Suon na wag masyadong magpaganda, at naramdaman ni Bong Suon na parang girlfriend ang turing sa kanya. Nagpaalam si nang may pag-aalangan na napansin ni Min Hyuk. Nawala ng balanse si Min Hyuk at sa buong biyahe, panay ang biro niya para inisin si Bong Suon. Pero hindi inasahan na si lang ang nasa isip at puso ni Bong Suon, kaya hindi niya pinansin si Min Hyuk na nagdulot sa kanya ng isang araw na hindi makapag-focus. Sa gabi, hindi makatulog si Bong Suon at habang naglalakad sa madilim na daan, biglang naramdaman niyang may tumapik sa balikat niya. Paglingon, nakita niya si Min Hyuk na sumusunod. Tinanong ni Min Hyuk kung bakit siya lumabas ng hating gabi. Nagkwento si Bong Suon na palagi niyang itinago ang kanyang lakas, pero ngayon gusto niyang gamitin ito ng tama. Bumalik sila sa bahay at biglang tumunog ang doorbell. Si pala na nag-aalalang hinanap sila. Seryosong sinabi ni kay Min Hyuk na gusto rin niyang tumira sa bahay nito. Nang makita ang pag-aalala ni parang lumulutang si Bong Suon, tanging si lang ang nasa mata niya, na lubos na nagpagulat kay Min Hyuk. Nang makita ang marangyang bahay, nagmungkahi si na okay lang na matulog sa sofa. Siyempre, ayaw ni Bong Suon nito. Sa inggit, sinabi ni Min Hyuk na pwede namang matulog si kasama niya. Walang problema kay pero agad tumanggi si Bong Suon at inihayag na bakla si Min Hyuk. Hindi nagpatalo si Min Hyuk at sinabing si Bong Suon ang kanyang bodyguard. Nagkatinginan ang dalawa at akala ni ay nagbibiro lang sila. Nag-alala si Min Hyuk na baka saktan ni Bong Suon si Nag-alala si na baka saktan ni Min Hyuk si Bong Suon at nag-alala si Bong Suon na baka saktan ni Min Hyuk si nahulog ang tatlo sa awkward na sitwasyon. Kaya naman, iminungkahi ni Min Hyuk na mas mabuting walang matulog. Magkasamang gumugol ng gabing walang tulog, pumunta sila sa isang nightclub, at nagsimula ang dalawang lalaki sa iba't ibang kompetisyon. Mahusay si Min Hyuk sa jiaing, habang hindi masyadong magaling habang nagpapakita ng galing at nag-i-score si Min Hyuk, paminsan-minsan ay inaasar niya mahusay naman si sa darts, habang palaging napapahiya si Min Hyuk, kaya nanalo si ng madali at gumanti rin kay Min Hyuk sa salita. Hindi nagpatalo si Min Hyuk at hinamon si ng inuman. Pulang-pula ang mga mata, mabilis silang nalasing. Hindi maintindihan ni Bong Suon ang ginagawa ng dalawang lalaki. Sinamantala niya ang pagkakataon nang nakatulog ang bartender, lihim na ginamit ang kanyang lakas, at madaling binuhat ang dalawa. Inilapag ni Bong Suon ang dalawa sa gilid ng daan, balak bumili ng gamot para sa hangover. Sa oras na iyon, lumitaw ang dalawang goons na gustong samantalahin ang sitwasyon. Napansin nila na maraming pera si Min Hyuk, akala ay yayaman na sila, pero nahuli sila ni Bong Suon. Galit na binigyan sila ni Bong Suon ng babala, pero dahil sa cute niyang itsura, inasar pa siya. Sanay na si Bong Suon sa ganitong sitwasyon, kaya hindi na nagsalita, hinila lang ang isang guon at itinapon.
Ang ikalawang guon na maihawak na kahoy na pamalo, umatake kay Bong Suon. Itinaas ni Bong Suon ang kamay para harangin, at sa isang iglap, binaluktot niya ang pamalo at sinipa ito. Ang pamalo na mas malaki pa sa braso niya ay nabali sa dalawa. Ang guon na doble ang laki niya ay napalipad sa suntok. Ang eksenang ito ay nakita ng pinuno ng grupo. Noon lang siya naniwala na ang kanyang tauhan ay natalo ng isang maliit na babae at hindi ito biro. Inihatid ni Bong Suon ang dalawang lalaki pa uwi. Kinumutan at nilagyan ng unan si O ng maingat, pero itinapon lang si Min Hyuk sa gilid. Kawawang si Min Hyuk, nagising sa lamig, at nang makita ang pagkakaiba ng trato, galit na kinuha ang kumot at unan. Kinabukasan, naghanda si Bong Suon ng masaganang almusal para sa dalawa. Nagkunwaring hindi mabuksan ni Bong Suon ang takip, at agad dumulong si nakita ito ni Min Hyuk, at walang masabi sa nakita. Dalawang lalaki ang kumakain habang nakikinig kay Bong Suon na nagkukwento tungkol sa kanilang masayang tagpo pagkatapos malasing, parehong yumuko at hindi magkatinginan. Sa oras na iyon, nakatanggap ng pananakot na tawag si Min Hyuk. Hindi ito pinansin ni Min Hyuk at tinanggihan ang tumawag. Ngunit pagdating sa kumpanya, nalaman niya mula sa kanyang katulong na bumagsak ang presyo ng stocks dahil sa chismis na si Min Hyuk ay bakla. Muli, ginamit ni Min Hyuk ang kanyang koneksyon upang burahin ang mga negatibong balita tungkol sa kanya at nagpasalamat din sa tumulong na mag-alis ng lasing na video ni Bong Suon. Narinig ito ni Bong Suon sa tabi at masayang nagpasalamat kay Min Hyuk. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Min Hyuk ng balita na natukoy na ng kanyang informante ang lalaking nakaitim. Agad silang umalis upang hulihin ito. Sa daan, nakasaksi sila ng isang aksidente sa trapiko kung saan isang bastos na lalaki ang galit na galit at walang kwentang nakikipagtalo sa isang babaeng sumisigaw. Si Min Hyuk ang namagitan upang tapusin ang away. Hindi nakipagtalo ang lalaki kay Min Hyuk, umalis na lamang ito habang sumisigaw, ngunit hindi niya alam na si Bong Suon, na matagal nang hindi nasisiyahan sa kanya, ay lihim na sumakay sa kanyang sasakyan. Napansin ni Min Hyuk na nawala si Bong Suon at agad siyang hinabol. Hiniling ni Bong Suon sa lalaki na ihinto ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Pagkatapos ay bumaba, hinawakan ang harap ng sasakyan at malakas na itinulak ito. Ang lalaki ay parang nasa isang umiikot na laruan, umiikot ng mabilis sa lugar. Si Min Hyuk na nasa tabi ay namangha sa nakita. Pagkatapos huminto ang sasakyan, sumuka ang lalaki. Nang magkamalay siya, ang sasakyan ay naibaliktad na ni Bong Suon, natanggal ang mga gulong, at sila ay nawala na, iniwan siyang umiiyak mag-isa. Sa gabi, nakipagkita si O sa kanyang kasintahan na si Hee-ji. Diretsahang sinabi ni Hee-ji kay O na may iba na siyang gusto. Dahil dito, naramdaman ni O ang kawalan ng pag-asa. Samantala, si Bong Suon ay kasama si Min Hyuk pauwi para maghapunan. Upang burahin ang chismis na si Min Hyuk ay bakla, hiniling ng kanyang ama na magpakasal siya agad. Narinig ito ni Min Hyuk, hinawakan ang kamay ni Bong Suon, at sinabi sa pamilya na si Bong Suon ang kanyang kasintahan at handa na silang magpakasal. Seryosong sinabi ito ni Min Hyuk, at bagaman may iba't ibang opinyon ang pamilya, hindi nila ito pinigilan. Si Bong Suon ay gumiti lamang ng pilit, at pagbalik sa sasakyan, nagalit siya kay Min Hyuk, sinabing nilabag nito ang kanyang karapatan at galit na sinabi na malulungkot ang kanyang ina kung malalaman ito. Ngunit pagkasabi nito, tumawag ang kanyang ina, sinabing ituloy na niya ang relasyon kay Min Hyuk at pakasalan siya, na nagpanganga kay Bong Suon. Kinaumagahan, ginigising ni Min Hyuk si Bong Suon gamit ang isang sipol at sinimulan ang kanyang pagsasanay. Una, upang palakasin ang katawan ni Bong Suon, dinala niya ito sa pag-akyat ng bundok at pagtakbo habang hila-hila ang mabigat na bagay. Ngunit dahil sa kakaibang lakas ni Bong Suon, naging madali ang mga pagsasanay na ito, na lubos na ikinagulat ni Min Hyuk. Sa hapon, hiniling ni O kay Bong Suon na pumunta sa himpilan ng pulisya para magbigay ng salaysay. Sinabi ni Bong Suon na ang mamamatay ay nakamaskara na takip ang buong ulo at may bahagyang amoy ng langis sa katawan. Pagkatapos ng salaysay, napansin ni Bong Suon na malungkot si mula kay O, nalaman niya na may iba ng gusto si Hee-ji. Seryosong inalo ni Bong Suon si O habang ibinubunyag ang kanyang damdamin. Sa mga salitang ito, biglang nagduda si O kung may hinintay ba siyang pagkakataon. Mahina niyang tinanong si Bong Suon kung bakit sila magkaibigan lamang. Sa sandaling iyon, parang sila lang ang dalawa sa mundo. Sa kumpirmasyon ng kanilang mga mata, hindi na itinuring ni O si Bong Suon bilang kapatid lamang. Sa hapon na iyon, ang grupo ng mga tauhan ng pinuno ng sindikato ay muling gumala upang takutin ang iba. Nakakita sila ng isang babaeng nag-iisa, lumapit upang manghingi ng pirma. Natakot ang babae at humingi ng tulong. Sa oras na iyon, isang matandang babaeng puti ang buhok ang dumating. Maliit ang katawan ng matanda, ngunit mahusay sa martial arts at may pambihirang lakas. Hindi nagtagal, natalo ang 3 guwon sa loob ng 10 laban. Si ama at ina ni Bong Suon, nakakatapos lang ng trabaho at pauwi na, napalingon at nakita ang matandang puti ang buhok, masayang tinawag itong Tiinay. Napag-alaman na ang matandang ito na bihasa sa martial arts ay si lola ni Bong Suon. Sa pagdilim ng gabi, muling sumulpot ang mamamatay at isa pang kawawang babae ang kinuha. Samantala, natutulog si Min Hyuk sa bahay.
Biglang pumasok ang isang lalaking nakaitim sa kanyang kwarto. Idiniin ang kutsilyo sa kanyang liig na nagpagising sa kanya mula sa gulat. Si Bong Soon, na kumuha ng tubig sa ref, ay inatake ng lalaking nakaitim gamit ang kawali. Sumigaw si Bong Soon habang sumuntok, isang simpleng suntok ngunit napilayan ang kawali na nagpatakot sa lalaking nakaitim na nanlaki ang mga mata tulad ng bola ng pingpong. Nagising si Min Hyuk mula sa panaginip, natuklasan ang lalaking nakaitim na may kutsilyo sa kanyang leg. Biglang may malakas na ingay mula sa labas na nagpalihis ng atensyon ng lalaking nakaitim. Agad na lumaban si Min Hyuk at sa isang malakas na tunog, nawala ng malay ang lalaking nakaitim. Napag-alaman na sinapak ni Bong Soon ang ulo nito gamit ang kawali. Ang dalawang lalaking nakaitim ay itinali ng magkasama at nag-aalala si Bong Soon na baka lamigin sila kaya't inayos niya ang kanilang higaan at nilagyan ng unan. Para sa kaligtasan, natulog ang dalawang pangunahing tauhan sa sala ng isang gabi. Pagsikat ng araw, tumunog ang telepono ng lalaking nakaitim. Napag-alaman na ang mga ito ay ipinadala ng isang lihim na sindikato upang takutin si Min Hyuk na ang layunin ay pigilan siyang dumalo sa pulong ng mga shareholders. Masayang tinanong ng pinuno kung tapos na ang misyon, ngunit si Min Hyuk ang sumagot na nagpasindak sa kanya. Alam ni Min Hyuk na may nagtuturo sa likod nito, kaya't binantaan niya ang pinuno na kung hindi sasabihin ang mastermind, ipapahuli siya sa pulis. Pagkatapos nito, seryosong nag-ayos si Min Hyuk at nagtungo sa pulong. Alam niya na lahat ng ito ay dahil ayaw ng iba na magmana siya ng yaman ng pamilya. Ngayon, nagpa siya siyang hindi na magpapatinag. Sa pulong ng mga shareholders, galit na galit ang lahat dahil sa pagkahuli ni Min Hyuk. Sa sandaling ipapahayag na ang pagpapalit ng magmamana, dumating si Min Hyuk. Matapos ipaliwanag ni Min Hyuk ang lahat ng mga pakana laban sa kanya, sumang-ayon ang lahat na alamin muna ang nasa likod ng mga ito bago magdesisyon sa magmamana. Samantala, ang Goon ay palihim na bumalik sa kumpanya, nalaman ang mga insidente ng mga tauhan na nasugatan ng mga babae at matanda, at ang pananakot kay Min Hyuk na nabunyag na nagpagalit sa kanya hanggang sa masamid sa pag-inom ng tubig. Upang makatakas sa lahat ng ito, pumunta siya sa kumpanya ni Min Hyuk, nagbigay ng A50, at ipinaliwanag na mula ngayon, hindi na siya makikialam sa mga bagay ni Min Hyuk. Ang katotohanan ay nasa kamay na. Ngunit ang mood ni Min Hyuk ay naging mabigat. Sa Yesgu ay may naitalang pag-uusap at ang boses ay sobrang pamilyar kay Min Hyuk dahil ito ay sa kanyang pinakapinagkakatiwalaan, ang kanyang kuya. Matapos marinig ang nilalaman, labis na nasaktan si Min Hyuk, pinipigilan ang luha at sakit sa puso. Hindi inaasahan ni Min Hyuk na ganoon ang magiging resulta. Sa oras na iyon, dumating din si Bong Soon sa kumpanya at narinig ang katotohanan. Alam niyang labis ang sakit na nararamdaman ni Min Hyuk, kaya hinila niya ito para maglaro sa amusement park, kumain ng todo, at tikman ang mga pagkaing nagtuloy sa pagkagulat ni Min Hyuk sa kasiyahan. Nang gabing iyon, gumaan na ang loob ni Min Hyuk at umuwi siya sa bahay ng ama. Habang tinitingnan ang silid kung saan sila dating naglalaro ng kanyang kuya, naalala niya ang lahat ng alaala ng kabataan. Sa kanyang puso, lihim siyang nagdesisyon na kausapin ang kanyang kuya. Sinabi ng kuya na nais lang nitong takutin si Min Hyuk, walang intensyong manakit. Dahil sa sinabi ng kuya at sa dating pagmamahal, nagpa siya si Min Hyuk na huwag nang maghabol pa, at nasaksihan ng ama ang kanilang pag-uusap. Kinabukasan, muling sinanay ni Min Hyuk si Bong Soon. Sa pagkakataong ito, nais niyang turuan si Bong Soon na kontrolin ang kanyang lakas. Simpleng ipinakita ni Min Hyuk ang pagsuntok sa punching bag at hiniling kay Bong Soon na subukang suntukin ito ng mahina. Ngunit sa isang walang ingat na suntok ni Bong Soon, bumigay ang punching bag at tumapon ang buhangin. Agad na humingi ng paumanhin si Bong Soon at nahihiyang sinabi ni Min Hyuk na ayos lang. Naisip ni Min Hyuk na mas makokontrol ni Bong Soon ang kanyang lakas kapag nasa presyon, kaya siya mismo ang tumayo sa likod ng punching bag muling sumuntok si Bong Soon at hindi natumba si Min Hyuk, kaya masayang pinuri niya si Bong Soon. Ngunit nang lumapit siya, napansin niyang butas na ang punching bag dahil sa guwantes ni Bong Soon. Labis ang pagkamangha ni Min Hyuk. Upang subukin si Bong Soon, nagpanggap siyang masamang tao at niyakap siya ng mahigpit. Akala ni Bong Soon ay nawala ng kumpiyansa si Min Hyuk, kaya nagulat at nahiya siya, at mabilis na kumilos. Hindi rin nagpatalo si Min Hyuk, hinilan niya ang kamay at paa ni Bong Soon. Sabay silang natumba at parang tumigil ang oras sa sandaling iyon. Tinitigan ni Min Hyuk si Bong Soon ng may damdamin, ngunit hindi siya nangahas na umabante pa. Upang maibsan ang awkwardness, dahan-dahan siyang tumayo at hiniling kay Bong Soon na gawin ang huling pagsasanay, ang pagbaril ng chess piece. Hiniling ni Min Hyuk kay Bong Soon na gumamit ng 70% ng lakas para subukang bumaril. Ngunit sa isang putok, ang chess piece ay parang bala na tumagos at dumikit sa kahoy na kabinet sa likod ni Min Hyuk na nagpagulat sa kanya. Sa pangalawang pagkakataon, gamit ang 50% ng lakas, nabasag pa rin ng chess piece ang salamin. Sa wakas, iminungkahi lang ni Min Hyuk kay Bong Soon na gumamit ng banayad na lakas tulad ng masahe, at nagtagumpay ang chess piece na manatili sa chessboard. Nang makita na makokontrol na ni Bong Soon ang kanyang lakas ng maayos, ipinahayag ni Min Hyuk na maaari na siyang sumali sa development team. Labis na natuwa si Bong Soon, at sa sobrang excitement, nabasag niya ang chessboard.
Kinabukasan, pumunta si Hee-ji sa ospital para magtapat ng pag-ibig sa kapatid ni Bong Soon. Ngunit dahil matalik na magkaibigan si Na-oh at ang kapatid ni Bong Soon mula pagkabata, hindi niya kayang makipagrelasyon kay Hee-ji. Nasaksihan ito ni Bong Soon na bumibisita sa ospital. Sa isang banda ang kapatid niya, sa kabilang banda ang kasintahan ni Oh, kaya nahirapan siyang magdesisyon. Pinayuhan niya si Hee-ji na isipin si Oh, pagkatapos ay umalis para bisitahin si Kyung-sim. Sa oras na iyon, biglang nagkaroon ng sunog sa labas ng kwarto ni Kyung-sim at mabilis na pinatay ng mga pulis na nagbabantay ang apoy. Sinamantala ng mamamatay tao ang pagkakataon, nagpanggap bilang doktor at pumasok sa kwarto. Nang malapit na niyang iturok ang hindi kilalang likido kay Kyung-sim, napansin siya ni Bong Soon na bumibisita at pinigilan. Galit na galit ang mamamatay tao dahil nasira ang kanyang masamang plano. Tinitigan niya si Bong Soon ng may puot at mabilis na tumakas. Sa kagipitan, tumawag ng pulis si Bong Soon habang hinabol ang mamamatay tao, gustong hulihin ito. Ngunit muling nakalampas siya sa mamamatay tao na matalino pang nakatakas. Nagalit si Oh dahil hinabol din ni Bong Soon ang mamamatay tao. Nainis si Bong Soon dahil gustong habulin ni Hee-ji ang kanyang kapatid at sinabi kay Oh na huwag mag-alala sa kanya kundi kay Hee-ji bago galit na umalis. Sa oras na iyon, ang maliit na kriminal na malubhang nasaktan ni Bong Soon noong unang episode ay naghihintay sa labas, nagbabantay kay Bong Soon para maghiganti. Nang agresibong harapin ng kriminal si Bong Soon, isang sipa mula kay Oh ang nagpabagsak dito sa lupa at binugbog. Sa gulat, itinulak ni Bong Soon si Oh at hindi inaasahan, lumipad si Oh at malakas na bumagsak sa lupa. Sinabi ng kriminal na siya mismo ang nasaktan ni Bong Soon, kaya gusto niyang maghiganti. Hindi naniwala si Oh at galit na gustong bugbugin ulit ang kriminal. Matapos maayos ang kriminal, nakahinga ng maluwag si Oh. Noon niya napansin na masakit ang buong katawan niya at nahirapan siyang umupo. Naalala niyang itinulak siya ni Bong Soon at sinabi rin ng kriminal na nasaktan siya ni Bong Soon. Nagsimula siyang magduda. Kinabukasan, masayang lumabas ng bahay si Bong Soon para pumasok sa trabaho. Hindi alam na sinusundan na siya ng mamamatay tao. Pagdating ni Bong Soon sa kumpanya, napansin niyang may bagong computer sa kanyang mesa. Pagbukas nito, nagulat siya nang makita na ang wallpaper ay larawan ni Min Hee-wook. Inihanda ito ni Min Hee-wook para kay Bong Soon upang mag-develop ng laro. Pinalitan ni Bong Soon ang wallpaper ng larawan ng isang bituin, ngunit nang makita ito ni Min Hee-wook, nagselos siya at pinalitan muli ang wallpaper ng kanyang larawan. Sa oras na iyon, sa lugar kung saan nakatira si Bong Soon, umabot na sa 4 ang bilang ng mga babaeng biktima. Ang mga opisyal sa istasyon ng pulisya at mga ina sa komunidad ay nag-isip na seryoso ang sitwasyon, kaya't nagdaos ng espesyal na pagpupulong tungkol dito. Sa mga impormasyong nakalap, napag-alaman na ginagaya ng mamamatay tao ang isang dula sa entablado na nangangailangan ng 7 nobya, at ang unang babaeng dinukot ay napatay dahil sa matinding paglaban. Habang nanonood ng balita, naisip ni Bong Soon ang kanyang mga kapatid at ang mga kawawang biktima. Nagsimula siyang humiling kay Min Hee-wook na ipagpatuloy ang kanyang pagsasanay. Sa pagkakataong ito, tinuruan siya ni Min Hee-wook ng aktwal na labanan. Madaling napatumba ni Min Hee-wook si Bong Soon gamit ang kanyang diskarte sa pag-atake at pagdepensa. Hindi natuwa si Bong Soon at hiniling na makipaglaban ulit. Sa pagkakataong ito, gumamit si Bong Soon ng 30% ng kanyang lakas at agad na napatumba si Min Hee-wook sa lupa. Araw-araw na nagpraktis si Bong Soon, unti-unting tumaas ang kanyang kasanayan at unti-unti ring lumakas ang kanyang pakiramdam ng misyon na protektahan ang mga mahihina. Isang araw, habang pauwi, natanggap ni Bong Soon ang tawag mula sa mga estudyante na sinabing sinaktan sila. Lumalabas na ang patrol team ng pinuno ng gang ang gumagawa ng gulo. Ang lupaing kakalinis lang ng mga estudyante ay muling dinumihan ng mga upos ng sigarilyo. Pagdating ni Bong Soon sa lugar, narinig na ng mga kriminal na nasaktan ni Bong Soon ang kanilang kasama, ngunit ang maliit na babaeng nasa harap nila ay hindi mukhang nakakatakot. Kaya't sinadya nilang dumura sa sapatos ni Bong Soon at nagpanggap na gustong makipaglaban upang manguyam. Ngunit iba na si Bong Soon ngayon, madali niyang naiwasan ang 2 suntok, at sa isang sampal, napatumba niya ang isa. Ang pangalawang lalaki ay umatake gamit ang pamalo, ngunit itinulak ito ni Bong Soon gamit ang siko at sinundan ng isang suntok na nagpalipat dito. Ang pangatlo ay hindi pa rin sumuko, kaya tinanggal ni Bong Soon ang 2 ngipin nito na nagbigay ng matinding babala sa pinuno ng gang. Ang pinuno, nakakapalaya lang ng maliit na kriminal, ay nag-aalala at nalaman pang may iba pang tauhan na natalo ni Bong Soon. Galit na umungol na parang Godzilla. Nang gabing iyon, nagkita si Na-oh at Hee-ji. Akala ni Hee-ji ay gusto siyang kausapin ni Oh tungkol sa muling pagsisimula, ngunit hindi niya inaasahan na sasabihin ni Oh na naintindihan na niya sa wakas na may iba na siyang gusto sa puso, at handa siyang palayain si Hee-ji. Dahil dito, napahiya si Hee-ji, hindi alam ang sasabihin, at tanging tango lang ang naisagot. Kinaumagahan, pumunta si Bong Soon sa bahay ni Min Hee-wook para mag-almusal. Ang dahilan ay dahil inalok siya ni Min Hee-wook ng dobleng sahod para magpanggap bilang kasintahan upang maging kalmado ang isip nito. Ngunit dahil sa awkward na atmosphere, nagreklamo si Bong Soon na hindi sapat ang dobleng sahod. Tinanong ng ama ni Min Hee-wook si Bong Soon kung bakit niya gusto si Min Hee-wook.
Diretso siyang sumagot na dahil baliw ito. Natuwa ang ama ni Min Hee-wook at malakas na tumawa, lubos na nasiyahan kay Bong Soon. Pagkatapos ng almusal, nagpunta ang dalawa sa tabing ilog. Sinabi ni Min Hee-wook na simple lang ang pagkakaiba ng kaibigan at kasintahan. Kailangan lang na ang isa sa kanila ay maglakas loob na humakbang pasulong. Pagkasabi nito, humakbang siya patungo kay Bong Soon. Sa sandaling iyon, tunay na nahawakan ni Min Hee-wook ang puso ni Bong Soon. Alam niya sa kanyang puso na wala silang ganoong hakbang ni Oh, ngunit ang lalaking nasa harap niya ay gumawa na nito. Sa oras na iyon, sa istasyon ng pulisya, abala ang lahat sa paghuli sa mamamatay tao, hindi alam na sinusubaybayan sila ng suspect. Lumalabas na nagpanggap ang mamamatay tao bilang nagbibigay ng ebidensya sa istasyon upang magbigay ng salaysay at lihim na naglagay ng kamera. Sa kumpanya ng pinuno ng gang, nagulat ang tagapayo na si Lee Cha tungkol sa mga pinsalang dulot ni Bong Soon. Habang nakikinig, lalong nagalit ang pinuno at sinabi sa tagapayo na huwag lang magulat kundi magbigay ng solusyon. Umiti ng masama ang tagapayo at sinabing simple ang solusyon, gamitin ang telepono para dayain si Bong Soon at saktan siya ng husto. Natanggap ni Bong Soon ang isang tawag na panloloko, kung saan nagpanggap ang mga kriminal na dinukot ang kanyang ina at hiniling na pumunta siya mag-isa sa bodega para iligtas ito. Walang pag-aalinlangan, agad na nahulog si Bong Soon sa bitag at mabilis na tumakbo palabas. Pagdating sa lugar, bumukas ang pinto ng bodega. Ang pinuno ng gang ay nanguna sa kanyang mga tauhan na naghihintay kay Bong Soon. Alam ni Bong Soon na niloko siya, ngunit kahit naharap sa maraming kriminal, hindi siya natakot. Lihim na inutusan ng pinuno ang kanyang mga tauhan na umatake. 3 mababang ranggo ang unang sumugod. Isang diretsyo na suntok mula kay Bong Soon ang nagpalipad sa isa, sinundan ng pagpisil ng kanyang mga kamay, at sa isang tulak ng kaliwat kanang kamay, natapos agad ang unang laban. Isinuot ni Bong Soon ang kanyang sombrero, sinimulan ang seryosong mode. Lihim na inutusan ng pinuno ang kanyang legal na proteksyon na magpadala ng mas mahuhusay na manlalaban. Dahil sa pagsasanay ni Min Hee-wook, bukod sa pagkontrol ng kanyang lakas, lalong naging bihasa ang kasanayan ni Bong Soon sa labanan. Madali niyang natalo ang mga high-level na manlalaban. Napansin ng bodyguard sa kanan ng pinuno na masyadong nakakatakot si Bong Soon, kaya't hindi na nagpigil ng lakas. Isang beses na inilabas ang lahat ng pangunahing manlalaban, lalong naging dalubhasa si Bong Soon sa labanan, gamit ang kanyang lakas ng mas maayos, at bago pa man makalapit ang mga manlalaban, natumba na sila. Pagkatapos magpainit, hinubad ni Bong Soon ang kanyang jacket tulad ng isang eksperto, hinamon ang lahat na sabay-sabay na umatake. Sa oras na iyon, dumating si Min Hee-wook, nasaksihan ang parang diyosa ng digmaan na si Bong Soon na nag-iisang lumalaban sa grupo. Nahulog ang sombrero ni Bong Soon, at nagulat si Min Hee-wook nang mapansin na ang imaheng ito ay katulad ng anghel na nagligtas sa kanya noong high school. Dumating din si Oh, at nakita ang maraming kriminal na natumba at si Bong Soon na nagbubuhat ng 4 na malalaking lalaki. Inihagis sila palabas na tumago sa pader, na nagpagulat kay Oh hanggang sa sumigaw ang kanyang isip, "Sino ito? Nasaan ako?" Isang bodyguard na lang ang natira, ang kaliwa ng pinuno, na gumamit ng 7-star mantis fist laban kay Bong Soon, ngunit hindi inaasahan na natalo ito sa loob ng 7 segundo. Sa oras na iyon, ang pinakamatigas na kriminal na may dalang kutsilyo ay dahan-dahang lumapit sa likod ni Bong Soon. Alam niyang makapangyarihan si Bong Soon, kaya nagtago siya sa likod ng mga kargamento. Nakita ito ni Min Hee-wook at sabay silang tumakbo para pigilan. Sa kritikal na sandali, niyakap ni Min Hee-wook si Bong Soon, ginamit ang kanyang katawan para harangan ang kutsilyo. Galit na sinipa ni Oh ang kriminal, dinaganan at binugbog ito. Bagamat nanginig sa sakit si Min Hee-wook, ngunit nag-aalala pa rin kung nasaktan si Bong Soon. Dinala ang lahat sa ospital, puno ng sugat ang mga kriminal na sumakop sa lahat ng kama. Napagtanto ng pinuno na hindi na dapat galitin si Bong Soon. Naalala ni Oh ang mga kakaibang pangyayari noong kabataan ni Bong Soon, nasira ang gripo nang maghugas siya, ang alamat ng barbel na binengkong ng maliit na babae, at ang tug of war na malinaw na may malaking puwersa, ngunit biglang nanalo nang sumali si Bong Soon. Ngayon, naintindihan na ni Oh ang lahat. Sa labas ng ospital, hinintay ni Hee-ji ang kapatid ni Bong Soon, sinabing naunawaan na ni Oh na may iba siyang gusto, kaya maaari na silang magsimula ng relasyon. Nag-aalala pa rin ang kapatid ni Bong Soon na hindi tatanggapin ng pamilya, kaya iminungkahi ni Hee-ji na magkita pa sila ng 5 beses, at kung hindi pa rin nararapat, pakakawalan niya ito. Nagustuhan ito ng kapatid at ngumiti sila ng masaya. Bumalik si Oh sa istasyon, kung saan narinig ang mga inang umiiyak, sinabing malapit ang mamamatay tao at pamilyar sa lugar kaya hindi nahuli. Napagtanto ni Oh, kasama ang dating impormasyon, na lahat ay tumuturo sa junkyard. Sa junkyard, nakita ni Oh ang mamamatay tao na nag-aayos ng gamit na nagpapakilalang may-ari nito. Napansin ni Oh na siya rin ang saksi na nagbigay ng detalye ng suspect, at ang mga katangian ay tumutugma, kaya't lalong nagduda si Oh.
Nagpanggap siyang may sira ang sasakyan, hiniling na ayusin ito, at lihim na sinuri ang junkyard. Natuklasan niya ang isang kahina-hinalang container, ang pintuan ng lihim na base ng mamamatay tao. Nang bubuksan ito ni O, biglang tinawag siya ng mamamatay tao na may armas at pinaalis. Bumalik si O sa istasyon, sinabing ang saksi ang may-ari ng junkyard, at ang impormasyong natanggap ay peke, sinadya ng suspect. Natuwa ang kapitan, sinabing simulan na ang ambush. Sa ospital, inaalagaan ni Bong Soon si Min Hee-wook na mabilis gumaling dahil malakas siya at hindi tumama sa kritikal na bahagi ang saksak. Tinanong ni Min Hee-wook kung si Bong Soon ang babaeng may pink na sombrero na huminto sa bus at nagligtas ng mga tao. Naalala ni Bong Soon ang mapanganib na araw na iyon, kung saan nawala ng kontrol ang bus, tatama sa isang mag-ina at mahuhulog sa tulay. Instinctively, hinawakan ni Bong Soon ang bus, hinila ito at napahinto sa huling sandali. Umiti sila ng may pag-unawa. Pagkatapos, tinulungan ni Bong Soon si Min Hee-wook na maghugas ng buhok at patuyuin ito, at ang kalapitan ay hindi na napigilan ni Min Hee-wook, hinila siya palapit. Nagkatitigan sila, dahan-dahang lumapit ang mukha ni Min Hee-wook, at hindi na lumaban si Bong Soon, pumikit sa tensyon. Napansin ni Min Hee-wook ang kanyang damdamin, naisip na masyado siyang nagmadali, kaya binitawan siya at pinapahinga. Si Bong Soon, puno ng damdamin, hindi makatulog, nakatingin kay Min Hee-wook na nakatingin din sa kanya. Ganito nila inilabas ang gabi. Nang gabing iyon, isa pang babae ang kinidnap, ngunit kinabukasan, sinabi ng mga pulis na hindi umalis ang mamamatay tao sa junkyard. Mali kaya si Nao at ang kapitan? Sa junkyard, tinitigan ng mamamatay tao ang monitor, maingising mapanuya, kinuha ang mga dokumento tungkol kay O, kasama ang larawan ni Hee-ji. Pagkatapos, umalis ang mamamatay tao sakay ng sasakyan at agad siyang sinundan ng mga pulis, ngunit alam na niya ito, sadyang pinaglaruan sila sa pag-ikot bago tumakas sa isang makipot na eskinita. Pumunta siya sa isang lugar upang hintayin si Hee-ji. Matagal na niyang sinusundan si Hee-ji, lihim na naglagay ng listening device sa kanyang bag, kaya alam niya ang bawat galaw nito. Samantala, pumunta si O sa ospital upang yayain si Bong Soon pabalik sa istasyon para sa investigasyon, ngunit galit na tumutol si Min Hee-wook, ayaw niyang mapahamak pa si Bong Soon. Ngunit si Bong Soon, na may layuning mahuli ang mamamatay tao, hindi nakinig. Nang makita ang pag-aalala ni Min Hee-wook, sumigaw si O ng si Bong Soon, ako ang magpoprotekta sa iyo, na ikinagalit ni Min Hee-wook, ngunit hindi siya makalabas ng kwarto. Sa istasyon, pinakinggan ni Bong Soon ang salaysay ng mamamatay tao, at sigurado siyang iyon ang boses nito. Ngunit isang pulis ang biglang pumasok, sinabing nahuli na ang mamamatay tao, ngunit hindi ang may-ari ng junkyard. Sinabi ni Bong Soon na mali ang hinuli. Kahit ang kapitan ay hindi lubos na naniniwala sa biglaang pagkakahuli, ngunit dahil iginiit ng nahuli na siya ang mamamatay tao, wala silang magawa. Samantala, nanood ng balita ang tunay na mamamatay tao, galit na galit dahil may ibang umako ng kanyang pikarangalan. Nabigo sina Bong Soon at O, umalis sa istasyon, gusto ni O na ihatid si Bong Soon, ngunit nais niyang alagaan si Min Hee-wook. Napansin ni O ang pagbabago sa trato ni Bong Soon sa kanya, at kay Min Hee-wook, ngunit wala siyang lakas na magsalita, tanging inggit ang nadama. Sa istasyon, sinabi ng kapitan kay O na tapos na ang kaso, ngunit galit na sinabi ni O na ipagpapatuloy niya ang investigasyon kahit mawala ng trabaho. Binatikos siya ng kapitan bilang tanga, ngunit lihim na nagpakita ng pag-alo, sinabing mahirap ang ginagawa mo. Galit, pumunta si O sa junkyard, nakita ang mamamatay tao nang umiti at bumati, sinabing may ibang umako ng kanyang krimen. Lalong natuwa ang mamamatay tao, sinabing mali ang hinuli, at dahil sa panunuya, hindi nakapagpigil si O at binugbog ito, hindi alam na naitala ito ng kamera. Bumalik si Bong Soon sa ospital, iniisip pa rin ang mamamatay tao. Napansin ni Min Hee-wook ang kanyang distraksyon, kaya pinapauwi siya, ngunit alam niyang mapanganib pa rin ito. Tinawag niya ang assistant, inayos na opisyal na mapasok si Bong Soon sa development team, upang mapanatili siya sa kumpanya para sa kanyang kaligtasan. Sa bahay, natanggap ni Bong Soon ang balita na opisyal na siyang miyembro ng team, tuwang-tuwa na halos maputol ang liig sa excitement. Sa kabilang banda, galit na galit ang hepe ng pulisya, dala ang video ng pananakit ni O, binatikos ang kapitan, sinipa ito na napatalon ito tulad ng palaka. Sinuportahan ng mga senior si O, ngunit lalong nagalit ang hepe.
Narinig ito ni O pagbalik sa istasyon, tahimik na inilapag ang badge at posas, at umalis ng walang lingon, nagpaiwan ang lahat sa pagkalito. Walang hadlang bilang pulis, bumalik si O sa junkyard, kumbinsido na may problema ang container. Nakita ng tuso na mamamatay tao na hindi mapipigilan si O, kaya sinadyang manguyam. Nahulog si O sa bitag, galit na sumugod upang bugbugin muli ang mamamatay tao. Sa oras na ito, dumating ang mga nakatatanda upang pigilan lahat sila ay sumang-ayon kay O, ngunit dahil walang opisyal na utos, lalo pang lumala ang sitwasyon. Sa masigasig na payo ng mga nakatatanda, huminahon rin sa wakas si kinabukasan, masayang pumunta si Bong Soon sa kumpanya para magtrabaho. Sinusunod ng assistant ang utos ni Min Hyuk at nag-organisa ng isang marangyang pagtanggap para kay Bong Soon. Ngunit hindi inaasahan ni Bong Soon na ililipat siya ni Min Hyuk sa backup team ng development department. Tatlo lamang sila sa team, si Bong Soon, Min Hyuk, at ang assistant, at ang lugar ng trabaho ay nasa opisina pa ni Min Hyuk. Dahil dito, gumuho ang mundo ni Bong Soon, hindi alam kung ano ang sasabihin. Sa sandaling iyon, pumasok ang isang lalaki sa opisina. Siya ang pinuno ng angkan ng Ki Jong-bo. Nagulat si Bong Soon nang makita siya, dahil kamukha niya ang pinakapeste sa lahat ng peste. Napansin ni Lee Jong-bo na nakatitig si Bong Soon sa kanya, na labis niyang ikinainis. Kaya naman, nang pumunta si Bong Soon sa banyo, sinamantala niya ang pagkakataon, hinintay siya, at sinimulan siyang turuan bilang baguhan. Una, inutusan niya si Bong Soon na magtimpla ng kape para sa kanya, pagkatapos ay sinabi na parang lason ang kape, masyadong masama ang lasa, at hinampas ang ulo ni Bong Soon. Kahit galit na galit, wala siyang magawa kay Lee Jong-bo. Pagkatapos, sadyang ibinagsak ni Lee Jong-bo ang kanyang ballpen, at si Bong Soon, na parang aso, ay pinulot ito at ibinalik sa kanya. Ang sunod-sunod na pang-iinsulto ay hindi na kinaya ni Bong Soon. Sumubsob siya sa ilalim ng mesa, itinulak ng isang kamay ang malaking conference table, patungo sa bintanang salamin. Nang makitang naipit si Lee Jong-bo sa pagitan ng mesa at bintana, natakot siya at sumigaw na parang mangkukulam, humihingi ng tulong kay Bong Soon. Ngunit sinabi ni Bong Soon nang may panunuya, maghahanda ulit ako ng kape para sa'yo. Pagkatapos, tinalikuran siya at umalis ng hindi lumilingon, na ikinagalit ni Lee Jong-bo na parang umuusok na tren. Bumalik si Bong Soon sa pintuan ng opisina at narinig ang pag-uusap ng assistant at ni Min Hyuk. Alam ng assistant na hindi ang tipo ni Min Hyuk na magpapakasakit para sa iba, kaya bakit niya tinanggap ang saksak para kay Bong Soon. Ang tanong na ito ay nagpagulo rin kay Min Hyuk, dahil maliban kay Bong Soon, wala pa siyang naramdamang ganoon para sa iba. Sa gabi, hinatid ni Bong Soon si Min Hyuk pauwi. Akmang aalis na siya nang hinila siya ni Min Hyuk, pinaupo sa sofa, at matigas ang ulo na humiga sa kanyang hita para magpahinga. Si Bong Soon, bagamat magulo ang damdamin, ay hindi tumutol at pinanood si Min Hyuk na payapang natutulog sa kanyang hita. Bago umalis, habang dumadaan sa pintuan ng sikretong silid, muling nakita ni Bong Soon ang larawan ng batang babae. Noon niya napagtanto na siya pala ang nasa larawan noong bata pa, at matagal na siyang nasa puso ni Min Hyuk. Sa hating gabi, nagising si Min Hyuk. Ang unang ginawa niya ay tawagin si Bong Soon, gustong-gusto siyang makita. Napansin niyang kahit umuwi na si Bong Soon, iniwan niya pa rin ang isang tala na nagpapaalala sa kanya na uminom ng gamot at labis siyang naantig. Kaya naman, nagmamadali siyang hinanap si Bong Soon para muling magtapat ng damdamin. Tinanong siya ni Bong Soon, ano ang problema? Sumagot si Min Hyuk, masakit talaga. Natatawang sinabi ni Bong Soon, hindi ka uminom ng gamot, kaya masakit ang sugat. Biglang hinawakan ni Min Hyuk ang kamay ni Bong Soon, inilagay ito sa kanyang dibdib, at sinabi, dito ang masakit. Tapusin mo na ang pag-ibig mong mag-isa, gusto kita. Ang diretsong pagtatapat ay nagpasiya at nagpasaya kay Bong Soon na naging mapaglaro. Hindi niya alam kung paano sasagutin si Min Hyuk. Sa pagkapahiya, sinabi niyang ito ang unang pagkakataon na may nagtapat sa kanya, kaya kailangan niyang mag-isip. Sadyang hinila ni Min Hyuk si Bong Soon palapit, at nang mapaglaro, tinanong, ano pa ang iisipin mo? Kinabahan si Bong Soon, halos sumabog ang puso, at nautal na sinabi, kailangan ko munang ayusin ang damdamin ko. Gabi na, umuwi ka na. Pagkasabi, tumakbo siya pauwi nang hindi lumilingon. Ang malakas na epekto ng pagtatapat ni Min Hyuk ay nagpuyat kay Bong Soon. Sa pag-iisip sa ekspresyon ni Min Hyuk, mainit ang pakiramdam ni Bong Soon at bumilis ang tibok ng puso. Nang magring ang telepono, inakala niyang si Min Hyuk ang nag-text, kaya kinabahan siya. Ngunit nang tingnan niya, si O pala, kasabay ng imbitasyon ni Min Hyuk na manood ng scene. Walang karanasan sa pag-ibig, hindi alam ni Bong Soon kung paano haharapin ito, kaya tuluyang nawalan siya ng tulog. Kinabukasan, pumunta si Bong Soon sa kumpanya. Dahil sa pangyayaring naipit siya sa mesa noong nakaraan, galit na galit si Lee Jong-bo at sadyang ginawang mahirap ang buhay ni Bong Soon muli. Inutusan niya si Bong Soon na tapusin ang ulat ng laro sa loob ng isang araw at magdala ng isa 0 kahon ng E4 na papel sa kanyang opisina.
Akala ni Lee Jong-bo, siguradong mapapahiya nito si Bong Suon. Hindi niya inasahan na sa isang iglap, makikita niyang daladala ni Bong Suon ang isa zero kahon ng papel na parang walang bigat, papasok sa opisina, na ikinagulat niya hanggang sa nakalimutan niya kung nasaan siya. Bigla niyang naisip baka walang laman ang mga kahon. Pero nang buksan niya, puno nga ng A4 na papel ang isa zero kahon. Hindi na nakayanan ni Lee Jong-bo, hinabol niya si Bong Suon at tinanong kung ano ba talaga siya. Lumapit si Bong Suon kay Lee Jong-bo at mapaglarong sinabi, "Alien ako." Dahil dito, gumuho ang mundo ni Lee Jong-bo at muling sumigaw na parang mangkukulam. Kasabay nito, sinusundan ng mamamatay tao si Hee-ji sa Givi. Sa oras na iyon, tahimik ding sumunod ang kapitan, nalaman ang susunod na target ng mamamatay. Sa junkyard, ginamit ng mamamatay ang listening device sa katawan ni Hee-ji at nalaman na magde-date ang kapatid ni Bong Suon at si Hee-ji ngayong gabi. Pagkatapos, direkta pang hinamon ng mamamatay ang kapitan, sinabing, "Masyadong malamig sa labas, gusto mong pumasok. Kung hindi, aalis na ako, wag mo na akong sundan." Samantala, bumalik si Bong Suon sa opisina at sabay-sabay na nakatanggap ng mensahe mula kina Oh at Min Hyuk, hiniling na sagutin agad ang imbitasyon sa scene. Kinabahan si Bong Suon at aksidenteng na ipapadala ang mensahe, para kay Min Hyuk kay Oh, at ang para kay Oh kay Min Hyuk. Kahit parehong pagtanggi ang mensahe, ang natanggap ni Min Hyuk ay walang paggamit ng formal na wika, kaya naisip niyang gusto na ni Bong Suon na maging malapit sa kanya. Bumalik si Min Hyuk sa kumpanya, masayang binati si Bong Suon. Sa mata ni Bong Suon, ibang-iba na si Min Hyuk. Kumikinang ang aura niya, puno ng kagandahan. Sa pagkakita kay Min Hyuk, naging mapaglaro ang ekspresyon ni Bong Suon. Hindi rin alintana ni Min Hyuk ang tingin ng ibang empleyado, natural na hinawakan ang kamay ni Bong Suon na nagpabago ng kulay ng buong set at naging sentro ng inggit ng mga babae. Kahit ayaw aminin ni Bong Suon, fan na siya ni Min Hyuk, lagi siyang iniisip at hindi maiwasang sulyapan. Kasabay nito, maingat na pumili ng regalo si gusto niyang agad sabihin kay Bong Suon ang nararamdaman, kaya tinawagan niya ito at hinintay sa company car, sinabing may mahalagang sasabihin. Sa parking lot, masayang bitbit ni Oh ang regalo papunta sa itaas, pero natanggap niya ang tawag mula sa kapitan. Sinabi ng kapitan na si Hee-ji ang susunod na target ng mamamatay, pero nadiskubre na siya, kaya hiniling kay Oh na protektahan si Hee-ji. Sa nakakagulat na balita, pinili ni Oh na unahin ang pagsagip, kaya nagmaneho siya para hanapin si Hee-ji. Sa harap ng Gifi, nakita niya ang kapatid ni Bong Suon at si Hee-ji na aalis para sa date. Sobrang awkward ang pagkikita nila, pero para sa kaligtasan ni Hee-ji, ipinaalam ni Oh na siya ang target ng mamamatay, na ikinagulat ng dalawa. Hinintay ni Bong Suon si Oh, pero nalungkot nang hindi ito dumating at naghanda na bumalik sa opisina. Dumating din si Min Hyuk sa CAF para hanapin si Bong Suon. Napansin niyang disappointed ang ekspresyon ni Bong Suon at sinabing parang iniwan siya ng ordinaryong lalaki, pero nakilala ang isang gwapo. Sa komplikadong damdamin, hindi alam ni Bong Suon kung paano sasagot kay Min Hyuk at nasabi niyang, "Pakimahalin mo ako." Sa narinig, naantig si Bong Suon, luhaan ang mga mata at tinanong si Min Hyuk, "Hindi mo ba alam na iba ako sa normal na tao?" Napagtanto ni Bong Suon na matagal na siyang may nararamdaman kay Min Hyuk, pero natatakot siyang umamin dahil iba siya mula pa sa simula. Naunawaan na rin ni Min Hyuk ang puso ni Bong Suon, hindi na rin nagpigil at niyakap siya ng mahigpit. Matagal silang nagyakapan sa harap ng mga empleyado. Nang matauhan si Bong Suon, nahiya siya na parang sasabog, sinabi niyang kukunin niya ang bag sa opisina at hinintay si Min Hyuk sa labas, huwag sumunod. Nang makita si Bong Suon na nahihiya, si Min Hyuk ay masayang naging isang maliit na insekto. Ang dalawa, nakakapahayag lamang ng kanilang relasyon, ay matamis na naglakad patungo sa paradahan ng sasakyan. Pagka-uwi ni Bong Suon, natanggap niya ang tawag mula kay dumating si Oh na may dalang prutas sa harap ng bahay ni Bong Suon. Sinabi niya kay Bong Suon na dahil alam niyang nais ng mamamatay tao na saktan si Hee-ji, tumakbo siya upang protektahan ito, kaya hindi siya nakarating sa CAF. Sinabi ni Bong Suon na naiintindihan niya, ganoon ang trabaho ni sa sandaling iyon, kinuha ni Oh ang lahat ng lakas ng loob upang sabihin na gusto niya si Bong Suon. Naramdaman ni Bong Suon ang damdamin ni Oh at mabilis na nagsalita, sinabing si Oh ang pinakamahalagang kaibigan niya at ayaw niyang mawala ito. Naiintindihan ni Oh ang ibig sabihin ni Bong Suon, tahimik na itinago ang prutas at ang mga salitang nais sabihin at umalis sa bahay ni Bong Suon. Nag-iisa si Oh habang naglalakad sa daan, naalala niya mula pagkabata hanggang sa paglaki. Palagi siyang nawawala ng magandang babae, tulad ni Bong Suon dahil hindi niya naipahayag ng malinaw ang kanyang damdamin. Nang maunawaan niya, huli na ang lahat. Samantala, si Bong Suon sa bahay ay malungkot na lumuluha. Sinabi niya sa matalik na kaibigang si Kyung Sim na ang pag-ibig na hindi nasusuklian ay may petsa ng pag-expiry. Kinabukasan, nagbago ang kapaligiran sa pagitan ni Min Hyuk at Bong Suon sa kumpanya.
Magkasama silang nagtatrabaho sa iisang mesa, magkasamang kumain, at magkasamang nagbasa sa aklatan, puno ng pagmamahalan. Samantala, si O ay humingi ng tulong kay Hiji upang magdisenyo ng bitag para sa mamamatay tao. Siyempre, nakita rin ito ng mamamatay tao sa pamamagitan ng monitor. Sa gabi, lahat ng tauhan ng tanggapan ni O ay kumilos, naghanda ng bitag. Maaga nilang inayos ang mga tauhan sa ruta pa uwi ni Hiji. Ngunit hindi inaasahan, alam ng mamamatay tao na ito ay bitag, pero lumitaw pa rin. Biglang napansin ng isang senior na may sumusunod kay Hiji, kaya mabilis na tinawag ang lahat upang kumilos. Pinalibutan ng mga pulis si Hiji, ngunit natuklasan na ito ay maling alarma lamang. Marahil hindi lilitaw ang mamamatay tao ngayong gabi. Ngunit ang tuso at mamamatay tao, na alam ang plano ng pulis, ay inilipat ang target kay Kyung Sim. Si Kyung Sim, na balak magpunta sa Busan para maglaro, ay muling kinuha ng mamamatay tao. Nabigo ang plano at bumalik ang mga pulis sa istasyon ng Bigo. Isang pulis ang nagsabi, parang sinusundan tayo, alam nila ang plano natin. Ang isang pangungusap ay parang nagpagising sa mga nasa panaginip, natakot sila ng husto. Isang serye ng impormasyon ang pumasok sa isip ni O, agad siyang tumayo at nagsimulang maghanap. Sa katunayan, sa gitna ng opisina, natagpuan ang isang monitoring device sa ilalim ng CE. Nagulat ang lahat ng pulis, at ang mamamatay tao ay nasa harap ng monitor noon. Nang makitang natuklasan ang device, hindi siya natakot, sa halip ay tinawanan ang mga pulis bilang mga tanga. Ngayon lamang nalaman, ang mamamatay tao ay pumunta sa isang lihim na base, kinalagan ang tali ni Kyung Sim, at pagkatapos ay tinakot siya. Sinabi niya kay Kyung Sim na hindi siya makakatakas sa kanyang kamay. Ang susunod ay si Bong Soon na nagpatakot kay Kyung Sim. Kinuha ng mamamatay tao ang telepono ni Kyung Sim at bumalik sa junkyard. Noon, nagpadala si Bong Soon ng mensahe para kamustahin si Kyung Sim. Nakita ito ng mamamatay tao, nag-isip, at nagpanggap bilang si Kyung Sim, nagpadala ng mensahe kay Bong Soon, hinangaan ko palagi ang iyong malaking lakas. Si Bong Soon, na nasa masamang mood, ay hindi naghinala. Sinabi niya na kung gagamitin niya ang kanyang lakas upang saktan ang mga inosente, mawawala ito, kaya hindi niya ito maaaring abusuhin. Nang makita ito ng mamamatay tao, nagliwanag ang kanyang mga mata, at isang nakakatakot na plano ang unti-unting nabuo sa kanyang isip. Noon, natanggap ni Bong Soon ang isang cute na mensahe mula kay Min Hyuk na nagsasabing, "Magandang gabi, Bongbong." Kahit na medyo bata ang dating ni Min Hyuk kay Bong Soon, sumagot pa rin siya, "Magandang gabi." Nang makita ang ganitong cute na mensahe mula kay Bong Soon, sumabog ang puso ni Min Hyuk sa saya, tumatalon sa kama tulad ng isang siilyon. Kinabukasan, nagpatuloy sina Min Hyuk at Bong Soon sa pagpapakita ng kanilang matamis na pagmamahalan. Dinala ni Min Hyuk si Bong Soon sa sinehan ng kumpanya at sinabing walang ibang tao roon ngayon. Nang marinig ito, nagpakita si Bong Soon ng excited na ekspresyon. Pagkatapos, ginamit ni Min Hyuk ang dalawang kamay upang iapit si Bong Soon sa dingding at masuyong sinabing palagi niya itong poprotektahan, na nagpasaya at nagpabigla kay Bong Soon. Sa huli, romantikong hinintay ni Min Hyuk ang noo ni Bong Soon. Puno ng pag-ibig, hindi makapagtrabaho si Min Hyuk, kaya nagpasya siyang lumabas para maghanap ng inspirasyon at dinala si Bong Soon sa dalampasigan para mag-relax. Masayang hinawakan ni Bong Soon ang mga isda sa tindahan, at hinabol naman ni Min Hyuk ang mga ibon sa pantalan. Sa dapit hapon, puno ng tawa, gumuhit sila ng malaking puso sa buhangin gamit ang sanga at naghalikan ng masuyo sa harap nito. Pagkatapos, hinatid ni Min Hyuk si Bong Soon sa harap ng bahay nito, sinabing salamat sa pagdating sa buhay niya, na nagpaiyak kay Bong Soon sa sobrang damdamin bago pumasok sa bahay. Pagka-uwi, gustong-gusto ni Bong Soon na ibahagi ang saya sa matalik na kaibigan, ngunit tinawag siya nitong Tio Bong, hindi Bongbong. Agad na tinawagan ni Bong Soon si Kyung Sim, ngunit walang sumagot, na nagbigay ng masamang pakiramdam kay Bong Soon. Tinawagan niya si O para humingi ng tulong sa pagtukoy ng lokasyon ni Kyung Sim gamit ang emergency bracelet. Nang marinig ang tensyonado at magulong pagsasalita ni Bong Soon, agad na humingi si O ng tulong sa mga kasamahan. Lalong nag-alala si Bong Soon, kaya sinubukan niyang tanungin ang kausap, kumusta na si Agu. Hindi inaasahan, sumagot ito na maayos si Agu, kahit na matagal ng patay ang aso ni Kyung Sim. Samantala, sina O at isang senior ay sumunod sa lokasyon patungo sa isang tunel sa ilalim ng lupa, ngunit natuklasan na ang bracelet ay nasa kamay ng isang homeless. Dinala nila ang homeless sa istasyon ng pulis. Ayon sa kwento ng homeless, natuklasan na matagal nang nawawala si Kyung Sim at malamang ay may kinalaman ang mamamatay tao. Hindi na napigilan ng kapitan, tinawag niya ang lahat para magsama-sama sa paghahalughog sa junkyard. Nagulat ang lahat dahil isinugal ng kapitan ang kanyang kinabukasan. Galit na sumigaw ang kapitan, isusugal ko na, kailangang mahuli ang lalaking ito. Narinig ito ng hepe na nagtanong kung ano ang gagawin nila. Ngunit hindi na umatras ang kapitan, hiniling niyang umalis ang hepe. Walang pag-aalinlangan, sinabi ng hepe na ang sinumang lumabas ng pintuan ay sisibakin. Pero determinado ang lahat na hulihin ang mamamatay tao.
Pinangunahan ni Nao at ng kapitan ang buong grupo, walang naiwan. Tumakas pa ang homeless, naiwan ang hepe mag-isa. Sa hindi may paliwanag na dahilan, hinintay ng mga pulis ang junkyard at hinanap ang lahat ng sulok, ngunit walang nakitang entrada o bakas ng mamamatay tao. Samantala, sa bahay, nakatanggap muli si Bong Suon ng video mula sa telepono ni Kiung Sim. Natakot siya, binuksan ang video, at nakitang umiiyak si Kiung Sim, sinasabing huwag siyang iligtas ni Bong Suon, ngunit hindi natapos ang sinabi dahil binugbog siya ng mamamatay tao. Lumuluha si Bong Suon, lumitaw ang mamamatay tao sa kamera, nang aasar na dahil kay Bong Suon nasugatan ang kaibigan niya. Pagkatapos, itinaas niya ang damit, ipinakita ang sugat, at sinabing kailangang magbayad si Bong Suon dahil sinaktan siya. Sa ganitong eksena, hindi na nakontrol ni Bong Suon ang sarili, gumuho sa luha. Pakiramdam niya siya ang dahilan ng nangyari kay Kiung Sim, ngunit hindi niya alam ang gagawin. Biglang sumiklab ang pag-asa sa kanya, mabilis siyang tumakbo kay Min Hyuk, umiiyak at sinabing tulungan siya. Isang simpleng salita, ngunit naging seryoso ang ekspresyon ni Min Hyuk. Sa mga mata ni Min Hyuk ay nag-apoy ang galit habang pinakikinggan si Bong Suon na nautal na ikinuwento ang nangyari. Pinakalmahan niya si Bong Suon, sinabing hindi sasaktan ng mamamatay tao, si Kiung Sim kahit na dinukot ito, at niyakap siya upang pakikalmahan. Nang kumalma si Bong Suon, kinuha ni Min Hyuk ang kwintas na ginawa niya at isinuot ito kay Bong Suon, umaasang poprotektahan nito siya, at nangakong tutulungan siyang hanapin si Kiung Sim. Ngunit hiniling din niyang ipangako ni Bong Suon na hindi siya mag-isang haharap sa mamamatay tao. Kinabukasan, hindi nakatulog si Min Hyuk buong gabi, ginamit ang kanyang kasanayan sa computer upang subaybayan ang lokasyon ng mamamatay tao. Si Bong Suon naman, nilabanan ang takot at muling pinanood ang video mula sa mamamatay tao, at sa pagkakataong ito, napansin niya ang pamilyar na tunog ng welding sa junkyard at ang tahon ni Agu. Nawalan muli ng kontrol si Bong Suon, hindi inalintana ang pangako kay Min Hyuk, at nag-iisang tumakbo sa junkyard, nakita ang isang tauhan ng mamamatay tao na lasing. Nag-aalalang tinanong niya kung nasaan ang mamamatay tao, ngunit ang lasing ay umuga-uga lamang at walang matinong sagot na nagpasabog sa pasensya ni Bong Suon. Lumiko siya at nagsimulang maghanap, sumisigaw sa pangalan ni Kiung Sim habang ginagamit ang kanyang lakas upang itulak ang mga lumang sasakyan sa daan. Samantala, nagtago ang mamamatay tao sa isang lihim na silid, nakita ang eksenang ito sa monitor, at nagulat na tumayo, hindi makapaniwala. Hindi na kinontrol ni Bong Suon ang kanyang lakas, ang mga sasakyan sa harap niya ay parang papel, isa-isang itinapon. Ngunit dahil dito, aksidenteng nasira niya ang entrada ng lihim na silid. Kasabay nito, nagtagumpay si Min Hyuk na pasukin ang sistema at natagpuan ang plano ng junkyard. Tinawagan niya si Bong Suon, ngunit walang sumagot, at sa pamamagitan ng phone tracker, natuklasan niyang nasa junkyard na si Bong Suon, na nagpagalit sa kanya at hinampas ang mesa. Sa junkyard, maingat na pumasok si Bong Suon sa lihim na tunel. Ang mamamatay tao, na nasa loob ng lihim na silid, mabilis na kinalagan sina Kiung Sim at Mang Mi. Pagdating ni Bong Suon sa lihim na silid, nagulat siya sa malaking espasyo na may mga kulungan na parang sa zoo, puno ng mga babae. Isip lamang ang pagliligtas kay Kiung Sim. Ginamit ni Bong Suon ang kanyang lakas upang tanggalin ang bakal na pinto ng mga kulungan. Nagulat ang mga babae na parang nangangarap. Nagpasya ang mamamatay tao na huwag nang magdalawang isip. Inutusan ang kanyang tauhan na pasabugin ang lihim na silid at mabilis na binuksan ng tauhan ang nakahandang switch. Matagumpay na nailigtas ni Bong Suon ang tatlong babae at nagpatuloy sa paghahanap kay Kiung Sim, ngunit sinabi ng isang babae na kakaalis lang ng mamamatay tao, kasama si Kiung Sim. Nalungkot si Bong Suon at halos gumuho muli. Biglang sumabog ang entrada ng lihim na silid, nagsimulang magliyab ang loob, gumuho ang lahat, at sumabog ang junkyard sa paligid. Sa kabutihang palad, ginamit ni Bong Suon ang kanyang lakas, gumawa ng kalasag mula sa mga sasakyan, at nailigtas ang sarili at ang tatlong babae. Mabilis na dumating ang mga pulis upang kontrolin ang sitwasyon. Ayaw magpakita ni Bong Suon, nagsuot ng sombrero at tahimik na umalis. Dumating din si Min Hyuk sa eksena, nagkita sila ni Bong Suon, ngunit nahihiyang hindi makapagsalita. Kahit galit, dinala muna ni Min Hyuk si Bong Suon pauwi bago nag-usap. Sa bahay, dahil hindi natagpuan si Kiung Sim, muling nahulog si Bong Suon sa labis na pagsisisi. Si Min Hyuk naman, unang pagkakataon na naramdaman ang ganitong kawalan ng kakayahan, galit na hinampas ang punching bag, umaasang matatapos na ang lahat. Kinabukasan, nagsimulang magbalita ang mga ulat tungkol sa matagumpay na pagliligtas sa mga babae, isang malaking kaganapan, at naging sentro ng atensyon ng mga reporter sina Kapitan at ang iba. Samantala, hinintay ni Bong Suon si O sa CAF ng kumpanya, umaasang tutulungan siyang lihim na hanapin ang mamamatay tao, dahil kung malaman nitong nag-ulat siya sa pulis, baka saktan si Kiung Sim.
Pinayuhan ni O si Bong Suon na huwag nang makialam at hayaang ang pulis ang humawak, ngunit sinabi ni Bong Suon na siya ang tunay na target ng mamamatay tao. Noon, dumating si Min Hyuk sa CAF at nakita ang eksenang ito. Pagkaalis ni O, hinintay ni Min Hyuk si Bong Suon at galit na tinanong kung bakit humingi ito ng tulong kay O, bakit nag-isa itong naghanap sa mamamatay tao, at bakit kailangang pasanin ang lahat na nagpaparamdam kay Min Hyuk na parang tanga. Dahil sa insidente kung saan sinalo ni Min Hyuk ang saksak para kay Bong Suon at sa nangyari kay Keung Sim, palaging sinisisi ni Bong Suon ang sarili. Pakiramdam niya nasasaktan ang mga malapit sa kanya dahil sa kanya. Kaya matigas niyang sinabi kay Min Hyuk, maghiwalay na tayo. Halimaw lang ako, masyadong maluho ang pag-ibig para sa akin. Hindi makapaniwala si Min Hyuk, tinanong niya, sa tingin mo ba bastos ang pag-ibig ko sa'yo ngayon? Pero ayaw sumagot ni Bong Suon, tumalikod at umalis, na nag-iwan kay Min Hyuk na walang ideya kung ano ang tama. Samantala, bumalik si O sa istasyon ng pulis at para sa kaligtasan ni Bong Suon, ikinuwento sa kapitan ang tungkol sa kanyang sobrenatural na lakas at na siya ang target ng mamamatay tao. Umaasang lihim itong tutulungan ng kapitan na hulihin ang kriminal at protektahan si Bong Suon. Sa kumpanya, dahil sa sunod-sunod na dagok, wala sa mood si Bong Suon na magtrabaho. Biglang tumunog ang telepono, natakot siyang sagutin, at gaya ng inaasahan, siya ang mamamatay tao, hinintay siyang makipagkita sa gabi. Hiniling ni Bong Suon na palayain si Keung Sim, pero sinadya siyang inisahin ng mamamatay tao, sinabing, kung papalitan mo siya bilang aking nobya, palalayain ko siya. Nagalit si Bong Suon na gustong-gusto niyang punitin ito. Sa gabi, nagbihis ng tracksuit si Bong Suon, mainit ang ulo habang hinintay ang lokasyon mula sa mamamatay tao. Tumunog ang telepono, lumitaw ang mensahe, nag-apoy ang mga mata ni Bong Suon, dahan-dahang nagsuot ng sombrero, at pumunta sa lugar. Kasabay nito, nag-alarma ang computer ni Min Hyuk, umalis si Bong Suon mula sa bahay. Walang magawa at galit si Min Hyuk, agad na kinontak si O para tulungan siyang iligtas si Bong Suon. Pagkarating ni Bong Suon sa isang construction site, agad siyang napansin ng mamamatay tao, na gumamit ng loudspeaker para sabihing lumipat siya sa loob. Nakita ni Bong Suon si Keung Sim na nakatali sa ilalim ng elevator, habang bumababa ito kasama ang mamamatay tao. Nang makitang malapit ng maipit si Keung Sim, tumakbo si Bong Suon ng mabilis, isang kamay ang humawak sa elevator, iniligtas si Keung Sim, at gamit ang buong lakas, itinapon ang elevator na daan-daang kilo. Bumagsak ang mamamatay tao mula sa elevator at nahimatay, tinanggal ni Bong Suon ang panyong nakatakip sa bibig ni Keung Sim, pinakalmahan siya na ligtas na. Pero sinabi ni Keung Sim na hindi ang itinapon ni Bong Suon ang mamamatay tao. Nagulat si Bong Suon, sinuri ang lalaki, at natuklasang estranghero ito na duguan ang ulo. Habang umalis si Bong Suon, muling kinontrol ng mamamatay tao si Keung Sim. Paglingon ni Bong Suon, biglang naramdaman ang panginginig ng katawan, isang kahinaang hindi niya naranasan, at bumagsak siya. Dahil nadamay ang inosente, nawala ang lakas ni Bong Suon at naging ordinaryong tao. Sumigaw si Keung Sim na tumakbo si Bong Suon, pero hinampas siya ng mamamatay tao ng baril at nahimatay. Itinapat ng mamamatay tao ang shotgun kay Bong Suon, na hinawakan niya, ngunit mahina na parang bata. Alam ng mamamatay tao na nagtagumpay ang plano niya, umiti siya ng tuso at nilaro si Bong Suon. Dumating si Min Hyuk, itinapon ng mamamatay tao si Bong Suon. Sumugod si Min Hyuk, ginamit ang judo throw para agawin ang baril. Lumaban ang mamamatay tao ng sipa, parehong may kasanayan sa laban, at naglaban ng pantay-pantay. Dumating si O, nagpaputok sa ere. Tumakas ang mamamatay tao sa sasakyan, pero nang hindi siya tumigil, binaril ni O ang kanyang balikat. Dinala ni Min Hyuk si Bong Suon para tingnan ang sugat, pero nahimatay ito, na nagpagulat at nagpasigaw kay Min Hyuk sa sakit. Hindi pa rin tumigil ang mamamatay tao, kaya binaril ni O ang kanyang kamay, pero tinapakan pa rin ito ang gas, sinagasaan si O at tumakas. Hinabol ni O ang mamamatay tao, nagkaroon ng habulan tulad sa misyon sa kalsada ng bundok. Sinubukang lampasan ng mamamatay tao ang kurba gamit ang drift, pero may dumarating na sasakyan na hindi niya naiwasan, sumalpok ang sasakyan sa barrier at nahulog sa bangin. Nagulat si O, hindi makapagsalita. Dumating ang pulis at sinimulan ang paghila sa sasakyan, pero hindi nila nahanap ang katawan ng mamamatay tao. Dinala ni Min Hyuk si Bong Suon sa bahay, hindi alam kung gaano katagal ito nahimatay, at pagkagising, si Min Hyuk ang una niyang nakita, na kahit natutulog ay nagbabantay sa kanya. Napagtanto ni Bong Suon na mali ang ginawa niya, hindi siya iniwan ng lalaking ito kahit sa panganib. Napaiyak siya sa damdamin. Akmang tatayo si Bong Suon, hinila siya pabalik ni Min Hyuk, nagising na, at masuyong sinabing, tumingin ka sa akin ng seryoso. Sumagot si Bong Suon na may pagsisisi, tinitingnan na kita. Sabi ni Min Hyuk,
kaya mo ba akong mahalin? Napaiyak si Bong Soon, sinabing, palagi kitang minahal. Sa sagot ni Bong Soon, sa wakas ay naramdaman ni Min Hyuk ang tamis pagkatapos ng pait, luhaan ngunit nakangiti. Sa sandaling iyon, hindi na napigilan ni Min Hyuk ang sarili, sinabing, mahal kita, at niyakap ng mahigpit si Bong Soon, na wala ang hindi pagkakaunawaan. Nalutas ang kanilang hindi pagkakasundo, nagyakapan sila at nagpalipas ng mainit na gabi. Kinaumagahan, nagising si Min Hyuk at nakitang hawak ni Bong Soon ang mansanas, ngunit hindi ito mabiyak tulad ng dati. Napagtanto ni Min Hyuk na nawala na ang sobrenatural na lakas ni Bong Soon. Walang sinabi si Min Hyuk, tahimik na lumapit, kinuha ang mansanas, inintay ito ng kutsilyo, at inilagay sa juicer, parang pinapakalmahan si Bong Soon na kahit wala ang lakas, magiging maayos pa rin siya. Kasabay nito, bago umuwi sa probinsya, dinala ng pulis si Kyung Sim sa bahay ni Bong Soon para magpaalam. Ikinuwento ni Kyung Sim ang mga nangyari kina ina, ama, at kapatid ni Bong Soon, at doon nila nalaman na maraming hinintay si Bong Soon mag-isa. Pagbalik ni Bong Soon, nagyakapan ang dalawang babae, umiiyak sa saya. Sinabi ni Bong Soon kay Kyung Sim na nawala na ang kanyang lakas. Nalungkot si Kyung Sim, alam niyang nadamay si Bong Soon sa plano, ngunit sinabi ni Bong Soon na okay lang ito, basta ligtas si Kyung Sim. Sumakay si Kyung Sim sa sasakyan ng pulis pauwi, at nalaman ng ina ni Bong Soon na nawala ang lakas ng anak, kaya kinausap niya ito, sinabing noong nawala rin ang kanyang lakas, matagal bago siya nakapag-adjust, pero lilipas din ito. Ipinaliwanag din niya na kaya mas pinapaboran ang kapatid ni Bong Soon ay dahil sa tradisyon ng kanilang pamilya, kung saan ang mga babae ang nagmamana ng lakas, habang ang mga lalaki ay mahina o madalas magkasakit, pero mula ngayon, pantay na ang pag-aalaga niya sa dalawa. Napawi ang hinintay ni Bong Soon sa loob ng maraming taon. Kinabukasan, naghanda si Bong Soon para sa trabaho, pero sa bus, natumba siya ng iba, naranasan ang pagiging ordinaryo. Sa kumpanya, hinintay siya ni Ajongbo na hiniling na magbuhat siya ng isa zero kahon ng A4 paper para patunayang alien siya, at tinawag pa si Min Hyuk at ang assistant para manood. Nakita nila si Bong Soon na mahinang nagbubuhat ng kahon. Inakala ni Ajongbo na nagpapanggap siya, pero para kay Min Hyuk, nakakaawa ito. Para pasayahin ang kasintahan, dinala ni Min Hyuk si Bong Soon sa labas, bumili ng mamahaling tsokolate nang hindi nagdalawang isip, at nagbahagi sila nito, kumakain din ng pritong hipon tulad ng mga dumadaan. Kinabukasan, maagang naghanda si Bong Soon ng picnic lunch at magandang damit para sa picnic kasama si Min Hyuk. Naghintay si Min Hyuk sa labas, nakitang maayos ang ayos ni Bong Soon habang bitbit ang lunch, at napangiti. Nagbabad sila sa araw sa parke, kumain ng lunch, at ang husay at pag-aalaga ni Bong Soon sa pagluluto ay nagpasaya kay Min Hyuk. Pero habang masaya ang dalawa, ang mamamatay tao, na nakaligtas sa kamatayan, ay lihim na nagpakita sa kalye, inilipat ang target kay Min Hyuk, na binasa sa mga artikulo bilang master ng laro na mahilig sa mga hamon. Umiti ng tuso ang mamamatay tao, may naisip na nakakatakot na plano. Kinabukasan, hinintay ni O si Bong Soon sa kumpanya para bisitahin siya. Ang mamamatay tao, bagong itsura na bilang reporter, ay pumasok sa kumpanya ni Min Hyuk. Sa pag-akyat niya sa elevator, dumating si O, nagkasalubong sila. Naghinala si O, huminto at tinawag ang lalaki. Natuklasan ng pagkakakilanlan ng mamamatay tao, na unang umatake, pero hindi kaya si O sa laban. Isang empleyadong babae mula sa elevator ang naging hostage ng mamamatay tao. Agad na tinawagan ni O si Min Hyuk, sinabing nasa kumpanya ang mamamatay tao. Tinawag ni Min Hyuk ang mga gwardiya, ipinasara ang buong gusali, at tumakbo sa opisina para tingnan si Bong Soon. Nahulaan ni Bong Soon na buhay pa ang mamamatay tao. Biglang narinig ang boses ng mamamatay tao sa loudspeaker ng kumpanya, hinintay si Min Hyuk sa isang laro. Kung hindi siya mahahanap sa loob ng 15 minuto, sasabugin ang buong kumpanya. Sa harap ng ganoong hamon, nagpasya si Min Hyuk na makipaglaro sa kanya. Inatasan ni Min Hyuk ang assistant na huwag iwan si Bong Soon at protektahan ito ng mabuti, saka sinimulan ang 15 minutong laban. Dumating sina Min Hyuk at O sa broadcasting room, pero umalis na ang mamamatay tao, iniwan ang hostage. Para sa kaligtasan ng mga empleyado, ipina-evacuate ni Min Hyuk ang lahat. Tinanong ni O kung nasaan si Bong Soon, sumagot si Min Hyuk, sa opisina ko. Biglang nagkaroon ng masamang kutob samantala, aalis na sana ang assistant kasama si Bong Soon, pero pagkalabas ng pinto, inatake sila ng mamamatay tao mula sa likod. Dinala si Bong Soon sa bodega, ikinade ng mabigat ang kamay niya habang sinasabing, malakas ka diba? Subukan kong mawala.
Sinuntok niya ng malakas si Bong Suon ng 2 beses, hinimatay ito sa sakit. Nakita ni O ang assistant na hinimatay sa labas ng opisina, pero wala si Bong Suon, kaya tinawagan niya si Min Hyuk na napagtanto na muling naloko sa plano ng mamamatay tao. Sa kabutihan, may tracker si Min Hyuk kay Bong Suon na tuklasang nasa rooftop ito. Nilagyan na ng mamamatay tao ng time bomb si Bong Suon at ikinandado ang bodega, aalis na sana. Dumating si Min Hyuk sa rooftop, tinigasan si Bong Suon pero walang sagot. Narinig niya ang tunog ng countdown ng bomba at nakitang nakakandado ang pinto, kaya nagpanik siya, hinintay ang pinto. Nagising si Bong Suon sa tunog ng katok, pero nang makita ang bombang nakakabit sa kanya, natakot siya, umiyak at sinabing umalis na si Min Hyuk. Umalis na ang mamamatay tao, nakihaluan sa crowd para manood. Nakita niyang pagod na si Min Hyuk, duguan ang kamay sa pagsuntok, pero ayaw sumuko. Umiyak si Bong Suon, sumigaw na umalis na si Min Hyuk dahil wala ng oras. Ngumiti si Min Hyuk, mahinang sinabing, palagi akong nasa tabi mo, kaya wag kang matakot, okay. Sa mga salitang ito, gumuho si Bong Suon, humagulgol. Tunay ang pag-ibig nila, bagong simula pa lang, ayaw ni Bong Suon na magwakas ito. Sa huling 20 segundo, sumigaw si Bong Suon sa langit, iligtas mo siya, pakikalmahan ko kung mabubuhay siya. Sa sandaling iyon, lumitaw ang banal na liwanag sa langit, bumalik ang mana ng lakas sa pamilya ni Bong Suon. Bilang tugon sa pagnanais ni Bong Suon na iligtas ang iba at sa tunay na pag-ibig, bumaba ang liwanag at muling nagbalik ang sobrenatural na lakas kay Bong Suon. Naramdaman niya ang dumadaloy na lakas, sumigaw, pinutol ang kadena, hinintay ang bomba, gibain ang pinto ng bodega, at itinapon ang bomba ng malayo. Sumabog ito sa himpapawid, naging magandang fireworks, at nakaligtas sila sa peligro, nagyakapan sa ilalim ng paputok. Ang crowd sa labas, nakakita ng sumabog na bomba, sumigaw sa tuwa. Ang mamamatay tao lang ang hindi makapaniwala, dismayadong umalis. Pagkatapos, dinala ni Min Hyuk si Bong Suon pauwi. Napatingin si Bong Suon sa sugatang kamay ni Min Hyuk, nasaktan siya. Sasabihin na sana ni Min Hyuk na wag mag-alala, pero kumulo ang tiyan ni Bong Suon sa gutom, kaya natawa si Min Hyuk at dinala siya sa noodle shop. Natanggap ni Bong Suon ang mensahe ng pag-aalala mula sa ama, pinapauwi siya, pero sinabi niya kay Min Hyuk na ayaw muna niyang umuwi. Nasabik si Min Hyuk na samid sa noodles. Umiti ng kakaiba si Bong Suon, sinabing wag mag-isip ng iba, pero hindi rin napigilan ni Min Hyuk ang ngiti. Pagkatapos kumain, naghanda na silang umuwi. Kinuha ni Min Hyuk ang lakas ng loob para iayain si Bong Suon na magpalipas ng gabi, pero tumawag ang ama ni Bong Suon, sinabing ihatid agad siya. Kahit nasasabik, sumunod na lang si Min Hyuk. Pagkatapos ng nakakakilig na araw, hindi sila makatulog, naalala ang mga sandali nila. Habang umiinom ng tubig si Min Hyuk, may nag-doorbell at nakitang si Bong Suon, nakapajama, hinintay siya. Masuyong sinabi ni Bong Suon na wala lang, na-miss niya si Min Hyuk. Hindi napigilan ni Min Hyuk ang damdamin, sumugod at hinintay si Bong Suon ng masidhi. Pagkatapos ay niyakap si Bong Suon at inilagay sa piano, simula ng equation ng pag-ibig. Kinaumagahan, sa kumpanya, naging mas malapit sina Bong Suon at Min Hyuk, hindi alintana ang mga tingin ng iba. Kahit ang assistant na matagal nang kasama ni Min Hyuk ay pakiramdam ay sobra-sobra. Sa hapon, dumalaw si O sa kumpanya para kay Bong Suon. Nang marinig na nawala at muling nagkaroon ng supernatural na lakas si Bong Suon, at kahit alam ni Min Hyuk na may pagsabog na darating, hindi niya iniwan si Bong Suon, ngumiti si O ng pag-alo. Bago umalis, kinuha niya ang puso ng isang kuya, mahigpit na niyakap si Bong Suon, at binati siya ng lahat ng maganda. Ngunit sa isang sulyap, nakita ito ng assistant. Pumunta ang assistant sa opisina, nag-aalangan kung sasabihin kay Min Hyuk ang nakita. Pero dahil sa matagal na pagkakaibigan, pinili niyang magsabi. Nang marinig ito ni Min Hyuk, nawalan siya ng katwiran. Tinanong niya ang assistant habang sumisigaw ng ang babae ko, ang babae ko. Pagkatapos, tinawagan niya si O at nag-ayos ng pagkikita ngayong gabi. At si O rin ay maraming gustong pag-usapan kay Min Hyuk. Kakatawag lang, nakita ni Min Hyuk si Bong Suon na masayang pumunta sa kanya para kumain. Pero wala sa mood si Min Hyuk. Hinila niya si Bong Suon sa meeting room na walang tao, galit na gustong tanungin kung bakit niyakap si pero bago makapagsalita si Min Hyuk, hinintay siya ni Bong Suon ng halik na nagpabuwag sa kanya, napangiti mula tenga hanggang tenga, nakalimutan ang yakap. Sa gabi, nagkita si Min Hyuk at tinanong ni O kung talagang gusto ni Min Hyuk si Bong Suon. Pero pakiramdam ni Min Hyuk na hindi naman kamag-anak si O ni Bong Suon, walang karapatang magtanong. Sa halip, hiniling niya kay O na lumayo sa kanyang kasintahan. Nagkainitan ang dalawang lalaki, handa nang magsuntukan.
Sa oras na iyon, dumating si Bong Soon sa restaurant, gamit ang kanyang supernatural na lakas upang paghiwalayin ang dalawa. Sa harap ng dalawang batang nag-aaway, gumamit si Bong Soon ng kanyang pamamaraan, hinamon sila ng paligsahan sa pag-inom. Totoo nga, epektibo ang plano ng alak at kinarga ni Bong Soon ang dalawang lasing pabalik sa bahay, hinayaang makatulog ng mahimbing. Kinaumagahan, nagising si Min Hyuk at napansin na naiba ang trato ni Bong Soon sa kanila kumpara sa episode 6. Tinulungan siya ni Bong Soon na mahiga ng komportable sa kanyang kama, habang si Oh ay natulog sa sofa ng walang kumot. Dahil dito, napakasaya ni Min Hyuk. Pagkatapos, naghanda si Bong Soon ng masaganang almusal para sa dalawa, at seryosong sinabi na gusto niyang hulihin ang mamamatay tao sa sariling kamay, humihingi ng tulong sa kanila. Pumunta ang tatlo sa isang secret base, naramdaman ni Oh at Min Hyuk ang kaseryosohan ni Bong Soon, kaya iniwan ang hindi pagkakasundo at nagsimulang magpalitan ng impormasyon. Sinabi ni Oh na hinintay ng pulisya ang mamamatay tao, kaya plano nitong tumakas sa ibang bansa. Nang marinig ito, naalala ni Min Hyuk ang isang taong makakatulong. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ang pinuno ng gang na matagal nang hindi nakikita. Dahil sa mga nakaraang bagay, agad na sumang-ayon ang pinuno na tumulong, inutusan ang kanyang mga tauhan na gamitin ang lahat ng paraan upang imbestigahan ang ruta ng pagtakas ng mamamatay tao. Tinawagan din ni Bong Soon ang grupo ng mga estudyante, hiniling na i-post ang larawan ng mamamatay tao sa mga malalaking website. Sa unang pagkakataon na tumanggap ng misyon mula sa bayan at para sa kabutihan ng lipunan, labis ang motibasyon ng mga estudyante. Mabilis, napansin ng mamamatay tao na lalong nagiging mapanganib ang kanyang sitwasyon. Kahit sa convenience store, nakita niya ang kanyang larawan sa counter, kinilala ng empleyado. Sa galit, pumunta siya sa black market, gumastos ng malaki para bumili ng sniper rifle na malakas, plano bago tumakas na patayin si Bong Soon. Pero hindi niya alam na ang may-ari ng black market ay tauhan din ng pinuno ng gang, kaya mabilis na nakalap ng pinuno ang impormasyon tungkol sa ruta ng pagtakas at pagbili ng baril ng mamamatay tao. Sa impormasyong ito, naintindihan ng tatlong pangunahing tauhan ang plano ng mamamatay tao, kaya nagpa siya silang baliktarin ang laro, naghanda ng bitag. Kinaumagahan, pagdating ni Bong Soon sa kumpanya, nakatanggap siya ng tawag mula sa mamamatay tao. Sadyang hinamon siya ni Bong Soon, sinabing hindi nito kaya kahit isang babae, at hinintay siya ngayong gabi sa construction site kung saan dinukot si Kyung Sim, pagkatapos ay ibinaba ang telepono. Dahil dito, nag-alab ang galit ng mamamatay tao, bumalik siya sa bahay upang mag-empack. Plano niyang tapusin si Bong Soon bago tumakas. Sa gabi, parang mag-isa si Bong Soon sa lugar ng pagkikita, pero si Min Hyuk at Oh ay nagtago na sa malapit. Ngunit tuso ang mamamatay tao, nakahanap na ng mataas na posisyon, inihanda ang baril para kay Bong Soon. Habang dahan-dahang nakatutok, hinilan niya ang gatilyo, at kasabay ng malakas na putok, sumabog din ang damit ni Bong Soon. Kinumpirma ng mamamatay tao na nakahiga si Bong Soon sa lupa ng walang galaw, itinapon niya ang armas, mabilis na kumilos, at nagmaneho patungo sa daungan upang tumakas. Pero hindi niya inasahan na pagdating sa daungan, nandoon na si Oh na naghihintay sa kanya. Bumaliktad ang mamamatay tao upang tumakas, pero pinagtulungan siya ni Oh at Min Hyuk, gamit ang presyon ng hangin, unti-unting itinulak siya sa bitag na inihanda na. Kalahati ng daan, biglang gumalaw ang isang malaking container sa harap, hinara ang kanyang ruta ng pagtakas. Kaya naman napasok siya sa dulo ng daan. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw ang isang anino, nakatayo ng cool sa tuktok ng container. Sa malapitan, si Bong Soon iyon, buong-buo na lumitaw sa harap ng mamamatay tao. Napag-alaman na matapos malaman na bumili ng sniper rifle ang mamamatay tao, naghanda rin si Min Hyuk ng top-tier bulletproof vest para kay Bong Soon. Noong panahong iyon, sinadya ni Bong Soon na magpabaril upang mawala ang pag-iingat ng mamamatay tao, para madali siyang mahulog sa bitag nila. Pagkatapos alalahanin, kinuha ni Bong Soon ang kanyang paboritong mani, at gamit ang lakas ay itinapon ito sa mamamatay tao. Ang maliit na mani ay tumama sa kanya na parang sumabog na bomba, na nagpasigaw sa kanya sa sakit. Hinagisan pa ni Bong Soon ng maraming mani, na parang bala ng baril, na nagpapahina sa mamamatay tao sa sobrang sakit. Pagkatapos, tumalon siya pababa, umupo sa harap ng mamamatay tao, at sinabing, hindi ba sinabi na hindi mo kaya ang isang babae? Sa oras na iyon, nandoon din si Oh at Min Hyuk sa tabi, kinukunan ng video ang lahat. Sinubukang tumakas ng mamamatay tao, ngumiti si Oh at Min Hyuk sa isa't isa, at pagkatapos ay sumigaw si Oh ng malakas. Paglingon ng mamamatay tao, hinagisan siya ni Bong Soon ng isang malaking kulungan na bumagsak mula sa langit, na ikinulong siya tulad ng isang ibon. Galit na galit ang mamamatay tao, ngunit ang tatlong pangunahing tauhan ay cool na umalis habang naririnig ang tunog ng sirena ng pulis. Sa wakas, nahuli ang nakakatakot na mamamatay tao, at sina Bong Soon, Min Hyuk, at Oh ay nalutas ang kanilang hinanakit, inalis ang isang malaking panganib sa lipunan. Masayang nagmaneho si Min Hyuk pabalik kasama si Bong Soon, habang walang tigil na kinukwento ang mga nakakahiyang pangyayari kamakailan. Pero sa totoo, natutulog na si Bong Soon sa tabi, walang alam.
Sumama si O sa team na maghahatid sa mamamatay tao sa presinto, pero may ganang bugbugin siya dahil sa walang pakialam na ekspresyon nito. Kinabukasan, sumabog ang balita at ang pinuno ng gang na lihim na nakakita nito ay nagmalaki bilang bayani sa pagbibigay ng impormasyon, niyakap ang kanyang mga tauhan. Kahit hindi alam ng nanay ni Bong Suon na gawa ito ng anak, nagdiwang siya kasama ang mga nanay sa lugar. Mabilis, naglabas ang korte ng hatol sa lahat ng kasamaan ng mamamatay tao. Ang natitirang buhay niya ay gagastusin sa kulungan, habang si Bong Suon, gaya ng dati, ay ayaw magmalaki at hinayaan si Min Hyuk na tanggapin ang karangalan para sa kanya. Natapos ang kaso ng mamamatay tao, at sa wakas ay nakapokus si Bong Suon sa kanyang pangarap na laro. Sa gabay ni Min Hyuk, matagumpay ang launch ng laro, umani ng maraming papuri. At si Ajongbo, dahil sa disenyo at pagsisikap ni Bong Suon, nagbago ng pananaw at opisyal na tinanggap siya sa game development team. Nang marinig ang papuri mula kay Ajongbo, hindi makapaniwala si Bong Suon, masayang sumayaw at umabot sa rurok ng kanyang buhay. Pero si Min Hyuk naman ay dumaan sa isang araw na hindi niya alam kung paano ilalarawan. Pagdating sa kumpanya, sinalubong siya ng grupo ng mga estudyante. Narinig nila na si Bong Suon, ang kanilang ate, ay napasa kanya ng lalaking ito, kaya binigyan nila si Min Hyuk ng babala na tratuhin ng maayos si Bong Suon, kung hindi ay hindi siya palalampasin. Kahit nagtaka si Min Hyuk, naintindihan niya ang kabutihan ng mga bata, kaya dinala niya sila sa restaurant at binigyan ng masarap na pagkain. Pagkatapos ay si O naman ang dumating. Hiniling ni O kay Min Hyuk na pangakuan siyang aalagaan ng maayos si Bong Suon habang buhay. Hindi alam ni Min Hyuk na ngayon ay kaibigan na lamang si O kay Bong Suon at akala niya ay karibal pa rin, kaya ayaw niyang makipag-usap. Sa oras na iyon, seryosong sinabi ni O na mahilig si Bong Suon sa maanghang, allergic sa peach, mahilig manood ng baseball, at mas gusto ang bundok kaysa dagat. Nang marinig ito, naramdaman ni Min Hyuk na totoong mahal din ni O si Bong Suon at ngayon ay ipinapasa siya sa kanya. Kahit hindi masaya, lihim na nagdesisyon si Min Hyuk. Pagkatapos, pumunta si Min Hyuk sa harap ng tatay ni Bong Suon at habang umiinom ng alak ay nag-usap sila. Sa tapang mula sa alak, sinabi ni Min Hyuk na gusto niyang pakasalan si Bong Suon. Napapreno ang tatay ni Bong Suon, sumuka ng alak. Mabilis na sinabi ni Min Hyuk na totoong mahal niya si Bong Suon at kung maaari, bukas na gusto niyang pakasalan siya. Ang bawat araw na wala si Bong Suon ay mahirap, lalo na sa gabi. Sa puntong ito, sinampal ni Min Hyuk ang sarili. Ang tatay ni Bong Suon ay napatawa at napaiyak sa ginawa ni Min Hyuk. Tinanong niya kung ano ang gusto ni Min Hyuk kay Bong Suon. Seryosong nag-isip si Min Hyuk kung paano ilalahad ang kanyang damdamin. Dahan-dahan siyang nagsalita, palagi niyang naramdaman na sila ni Bong Suon ay isa. Kung may Bong Suon, may siya. Kung wala si Bong Suon, wala rin siya. Salamat sa pagpapalaki sa kanya ng mabuti at kaibig-ibig. Sa hinaharap, ako ang mag-aalaga kay Bong Suon at gagawin ko siyang masaya. Nang marinig ito ni Min Hyuk, naramdaman ng ama ni Bong Suon na pinahahalagahan din ng lalaking ito si Bong Suon tulad niya. Kaya't itinaas niya ang baso ng alak at sinabi kay Min Hyuk, subukan mo. At nag-toast sila, nagpapakita ng ngiti ng pagkakaunawaan. Sa gabi, nagkita sina O at Bong Suon. Iniwan ni O ang kanyang mga hinanakit, kinuwento ang mga nakakahiyang kwento noong kabataan. Habang naglalaro, sinabi niyang si Bong Suon ay palaging naging tanga mula pagkabata. Biglang seryoso siyang nagsabi kay Bong Suon, talagang napakatanga mo. Hindi mo man lang alam na gusto kita mula pagkabata. Sa mga salitang ito, naguluhan ang damdamin ni Bong Suon. Pero alam din ni O na huli na para sabihin ito. Hindi na sila para sa isa't isa. Kaya't sinabi ni O, magkaibigan tayo na hindi magbabago, di ba? Magpasaya ka. Umiti at tumango si Bong Suon at hinintay din niya na makahanap ng kaligayahan si O. Pagbalik ni Bong Suon sa kanyang kwarto, tiningnan niya ang telepono, ang mga lumang larawan. Binago niya ang pangalan ni O sa listahan ng kaibigan mula Gwapong O, patungong Gwapong O, kaibigan ko. Sa sandaling iyon, tuluyang binitawan ni Bong Suon ang bigat sa kanyang puso. Samantala, bumalik si O sa kanyang sasakyan, malungkot na umiyak ng luha ng lalaki. Hinintay niya ang regalong hindi niya naibigay noon, sinisisi ang sarili bilang tunay na tanga. Kinabukasan, kahit naging opisyal na empleyado na si Bong Suon sa pagbuo ng laro, pagkatapos ng insidente ng mamamatay tao, nagbago ang kanyang pananaw sa misyon ng kanyang pamilya at sa kanyang sobrenatural na lakas. Nais niyang tumulong sa mas maraming nangangailangan. Pero dahil dito, nagsimula siyang mahuli sa trabaho araw-araw at napagalitan ni Ajong. Gayunpaman, tinulungan pa rin ni Bong Suon ang matandang hirap sa kanyang kariton, tinulungan ang na-block na fire truck, o kaya ibiglang umalis sa trabaho kapag may nabalitang sakuna. Di nagtagal, sumabog ang galit ni Ajong at nagreklamo kay Min Hyuk. Naunawaan ni Min Hyuk ang iniisip ni Bong Suon at balak sanang ipaliwanag, pero dahil sa galit ni Ajong at sa kanyang signature move, hindi na nakapagsalita si Min Hyuk.
Pagdating ni Bong Soon sa opisina, sinabi ni Min Hee-wook na natanggal na siya sa grupo ng development dahil kay Ajong. Pero handa na si Bong Soon dito at sa halip na malungkot, masaya pa siyang naglalaro kay Min Hee-wook. Sa gabi, pumunta ang ama ni Bong Soon sa kanyang kwarto at sinabi na nakipag-usap na si Min Hee-wook sa kanya. Sa unang pagkakataon, naramdaman ng ama ni Bong Soon na may ibang tao sa mundo na pinahahalagahan din si Bong Soon tulad niya. Kaya't handa niyang ipagkatiwala si Bong Soon kay Min Hee-wook. Sa narinig, niyakap ni Bong Soon ang kanyang ama ng mahigpit. Kinabukasan, nag-date sina Bong Soon at Min Hee-wook sa labas. Naglakad sila sa ilalim ng romantikong ulan ng mga bulaklak. Tinanong ni Bong Soon kung ano ang sinabi ni Min Hee-wook sa pintuan noong malapit nang sumabog ang bomba sa rooftop. Ngumiti si Min Hee-wook at sinabi, "Gusto ko lang malaman mo na hindi ko kaya kahit isang segundo na wala ka." Pagkatapos, hinintay niya ang singsing na lagi niyang dala at isinuot ito sa kamay ni Bong Soon. Natuwang ngumiti si Bong Soon at ngumiti rin si Min Hee-wook. Sa ilalim ng ulan ng mga bulaklak, naghalikan sila, tunay na naging magkasintahan. Pagkatapos ng maraming pagsubok, ikinasal sina Min Hee-wook at Bong Soon. Dumalo ang kanilang pamilya, kasamahan, kalaban at kaibigan para batiin sila. Tulad ng mga bida sa fairy tale, naging mag-asawa sila at namuhay ng masaya. Sa paglipas ng panahon, nang balikan ang kwento ng babaeng may sobrenatural na lakas, nalaman na nagkaroon siya ng 2 anak na babae na nagmana ng kanyang kapangyarihan. At si Bong Soon, sa isang sulok ng lungsod, patuloy na nagpoprotekta sa mga tao. Dito natapos ang kwento. Salamat sa inyong suporta. May episode pa ba kayong gustong balikan? Mag-iwan ng komento para malaman natin at gagawa kami ng mas maraming full episode video. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like dahil magdadala ang aming pelikula ng mas maraming kawili-waling content.